Sino ang makakaalam na ang paboritong apo ng isang kilalang pamilya ng gangster na sikat sa kanyang malupit na taktika at sa pagwasak sa mundo ng krimen ay lihim na nag-iingat ng pangarap na maging isang makata. Habang ang iba ay sumisigaw at nag-aaway para sa teritoryo, tahimik siyang nakaupo sa loob ng silid-aralan na nakatuon sa pag-aaral kung paano magsulat ng tula. Sa mata ng mga tagalabas, si Park Seok-cheol na nagmula sa isang pamilya ng gangster ay isang walang puso at malupit na tao. Gayunpaman, kakaunti ang nakakaalam na mayroon siyang mabait na puso. Mula pagkabata, ang kanyang pangarap ay maging isang manunulat tulad ni Hemingway. Sa kanyang bakanting oras, si Park Seok-cheol ay madalas na sumasali sa isang grupo ng tula, umaasa na ang patuloy na pag-aaral ay isang araw ay magdadala sa kanya sa landas ng isang tunay na makata. Nakalulungkot, hindi kayang gumawa ng magagandang tula ang kanyang tuyong imahinasyon. Ang mga tula na kanyang nilikha ay nagmula sa kanyang sariling tunay na karanasan. Sa kabila ng pagsubok na gawing maganda ang mga ito, puno pa rin ang mga ito ng mga salitang nagpaparamdam ng takot sa iba. Ako ay tumapak sa isang matalim na kutsilyo. Ito ay pinainit at hinasa sa isang napakatalas at magandang kutsilyo. Maaari itong pumutol, sumaksak, paikutin, katayin at pumatay. Ang guro ng tula ay maaari lamang siyang bigyan ng ilang salita ng paghihikaya. Pero sa sandaling lumabas siya ng pinto, bumaling ang guro at bumulong sa ibang mga mag-aaral. Sinabi niyang si Park Seok-cheol ang apo sa tuhod ng isang gangster family, kaya hindi nakakagulat na gumawa siya ng mga nakakatakot na tula. Pag-alis niya sa grupo ng tula, nakatanggap si Park Seok-cheol ng tawag mula sa parehong pulis at gang. Pagkatapos niyang lutasin ang mga salungatan sa pagitan ng dalawang partido at utusan si Park Seok-cheol na umuwi kaagad, sa pag-uwi ni Park Seok-cheol, hula niya na ang kanyang ama ay gumaganap bilang tagapamagitan sa kwarto. Ayaw niyang masangkot, kaya bihinila niya ang kanyang matalik na kaibigan na isang pulis upang makipag-usap sa labas. Nag-alay ang matalik na kaibigan niya na ang tadhana ay ironic si Park Seok-cheol na nais maging isang makata ay kailangang maging isang gangster dahil sa kanyang pamilya, samantalang siya, na laging nakikipag-away noong bata pa, ay naging pulis. Alam niya na hindi pa rin tinatalikuran ng kanyang kaibigan ang kanyang pangarap na maging isang makata, kaya pinayuhan niya itong umalis sa gang sa lalong madaling panahon. Matapos umalis isa-isa ang mga miyembro ng gang, pumunta si Park Seok-cheol sa kumpanya para makipagkita sa boss at ipahayag ang kanyang desisyon na magbitiw. Hindi ito isang ordinaryong kumpanya, kaya hindi lang basta-basta makaalis si Park Seok-cheol. Nahirapan ng boss na harapin ang chairman, kaya para magpalipas ng oras, binigyan niya si Park Seok-cheol ng huling misyon. Kung magiging matagumpay siya, hindi lamang siya papayagan na magbitiw, kundi bibigyan pa siya ng karagdagang bayad para sa pag-alis. Pumayag si Park Seok-cheol, ngunit naglagay din siya ng kondisyon na gagawin niya ang misyon sa kanyang sariling paraan at hindi gagamit ng dahas. Pagkaalis sa kumpanya, nagdala si Park Seok-cheol ng kimchi sa kanyang kapatid na babae na isang nurse sa ospital. Hindi niya inaasahan na makikita niya muli si Kang Miyaong, ang kanyang unang pag-ibig maraming taon na ang nakakaraan. Noong sila ay nasa paaralan pa, si Kang Miyaong ang unang nagpahayag ng kanyang damdamin kay Park Seok-cheol at nagkataon naman na mailihim din siyang pagtingin dito. Ang simpleng pag-ibig na iyon ay nagbigay sa kanilang dalawa ng lasa ng kaligayahan. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, biglang lumipat ng paaralan si Kang Miyaong, nagmamadaling umalis ng walang paalam. Buong lakas na tumakbo si Park Seok-cheol sa sasakyan, ngunit hindi niya ito nakita sa huling pagkakataon. Ang biglaang pagkikita ngayong araw ay muling nagparamdam ng emosyon sa puso ni Park Seok-cheol at Kang Miyaong. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay, hindi pa rin nila makalimutan ang isa't-isa at ang sandali ng kanilang muling pagkikita ay nagpukaw muli ng damdamin sa kanila. Alam ni Park Seok-cheol na si Kang Miyaong ay naghahanda upang maging isang profesional na mang-aawit. Agad niyang sinundan ang kanyang account at paulit-ulit na pinanood ang mga video ng kanyang pag-awit. Nakuha ni Kang Miyaong ang isang pagkakataon sa audition upang maging isang mang-aawit, ngunit nang makita niya na mayroong nakatingin sa kanya mula sa labas ng recording room, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na larawan na nagpabilis sa kanyang paghinga at hindi siya makapagsalita. Humingi siya ng paumanhin sa taong namamahala, ipinaliwanag na mayroon siyang psychological phobia at hindi makakanta sa harap ng ibang tao. Sa huli, nabigo siya sa audition. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Park Seok-cheol ang mahirap na sitwasyon ni Kang Miyaong. Para makita siya, humingi siya ng numero ng telepono sa kanyang kapatid na babae. Sinabi ng kapatid niya na pumunta si Kang Miyaong sa ospital kahapon para humiram ng pera sa kanya at mayroon siyang psychological problem, kaya hindi siya nagtagumpay sa kanyang audition. Mukhang naging mahirap ang buhay ni Kang Miyaong sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, tila may pag-asa pa rin ang kanilang relasyon dahil humingi rin si Kang Miyaong ng numero ng telepono ni Park Seok-cheol sa kanyang kapatid na babae. Sa sandaling umalis ang kanyang kapatid na babae, nakatanggap si Park Seok-cheol ng mensahe mula kay Kang Miyaong na nag-aanyaya sa kanya sa isang date. Dumating siya sa date na may kaba sa kanyang puso. Humihingi ng tawad si Kang Miyaong dahil sa hindi pagpapaalam noon at ipinaliwanag na mayroon siyang personal na problema noong panahong iyon. Sa mga taon ng kanilang paghihiwalay, madalas niyang naaalala si Park Seok-cheol at hindi niya ito nakalimutan. Sinabi rin ni Park Seok-cheol na ang imahe ni Kang Miyaong ay laging nasa kanyang isipan. Matapos mawala ang kanilang mga alalahanin, pareho silang masaya. Alam ni Park Seok-cheol na pupunta si Kang Miyaong sa nursing home para bisitahin ang kanyang ina, kaya nagpresenta siyang sumama. Ang ina ni Kang Miyaong ay may sakit na dementia, kaya minsan ay malinaw ang kanyang isipan at minsan ay hindi. Patuloy na inaaliw ni Kang Miyaong ang kanyang ina, nangako na kapag matatag na ang kanyang buhay, isasama niya ang kanyang ina sa kanilang tahanan.
Nakatayo si Park Seok-cheol sa tabi na nakikinig sa kanilang pag-uusap at naramdaman niya na mahirap ang buhay ni Kang Miyaong. Habang malapit na silang umalis, nakita ni Park Seok-cheol na may isang tao sa nursing home na kumakanta para sa mga matatanda. Upang matulungan si Kang Miyaong na malampasan ang kanyang psychological barrier, hinila niya ito sa harap ng lahat. Ipinakilala si Kang Miyaong bilang isang mang-aawit at handang kantahan ang lahat. Tiningnan ni Kang Miyaong ang mga matatanda na nakalubog sa kanilang sariling mundo na hindi siya binibigyang pansin at pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ni Park Seok-cheol na puno ng paghihikayat. Sinikap niyang lampasan ang mga nakakatakot na imahe na lumalabas sa kanyang isipan. Sinubukan niyang kumanta at sa huli ay nagtagumpay siyang labanan ang takot at tapusin ang isang kanta. Pag-uwi ni Kang Miyaong, nakatanggap si Park Seok-cheol ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae na nagsasabing may balita na tungkol sa kanilang panganay na kapatid. Agad siyang pumunta sa lugar ng pagtatagpo nila ng kanyang kapatid na babae. Nalaman na para makatakas sa kontrol ng kanyang ama, basta na lang iniwan ng panganay na kapatid ang kanyang maliit na anak na lalaki at umalis ng walang bakas. Nagkataon na nakita ng kanyang kapatid na babae ang matalik na kaibigan ng kanyang panganay na kapatid sa ospital. Matapos ang ilang pananakot at pang-aakit, nakuha niya ang impormasyon na nagtatago ang kanyang kapatid sa isang kasino. Mabilis na pumunta ang magkapatid sa kasino para arestuhin siya. Nang makita niya ang mga security guard sa pinto, bumaba ang kanyang kapatid na babae para manggulo, habang si Park Seok-cheol naman ay sumama sa likuran. Sinakal niya ang gwardiya at pinilit itong ipaalam sa loob na may dalawang bagong bisita. Nagtagumpay ang plano, nakapasok sila at pagpasok pa lang ay agad na nilang nakilala ang kanilang panganay na kapatid. Mabilis na tumakbo ang mainiting ulong kapatid na babae at hinila ang kanyang kapatid pa uwi. Sa gitna ng paghilaan, hindi sinasadyang natumba ang panganay na kapatid at ang mga chips na nasa kamay niya ay nagsabog sa buong sahig. Hindi natuwa ang may-ari ng kasino dahil sa gulo na ginawa ng magkapatid, kaya lumapit siya at sinigawan ang kapatid na babae. Walang sabi-sabi, nag-away silang dalawa at agad na naging magulo ang eksena. Si Park Seok-cheol ay mag-isang nakipaglaban sa mga nag-aaway na henchmen, habang ang kapatid na babae ay walang kamay na nahuli ang ashtray na itinapon ng may-ari. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kaya ang agresibong may-ari at dinaganan siya nito sa mesa. Nang makita na inaapi ang kanyang kapatid na babae, nagalit ang kanilang panganay na kapatid. Sumigaw siya ng malakas at kumuha ng lakas para tumalon at direktang inuntog ang kanyang noo sa may-ari na nagpatalsik dito at nawalan ng malay. Sa kabilang banda, walang galos ang panganay na kapatid at hindi siya makapaniwala. Hinawakan niya ang kanyang noo at pagkatapos ay tumingin sa kanyang dalawang kapatid na may gulat at tuwa. Ang tatlong magkakapatid ay lumusot sa kaguluhan at mabilis na tumakas sa kasino. Upang makakuha ng oras, nilock ni Park Seok-cheol ang pinto ng kasino mula sa labas, itinapon ang susi sa sahig, at mabilis na sumakay sa kotse kasama ang kanyang mga kapatid para tumakas. Alam niyang palagi pa ring naaalala ng kanyang panganay na kapatid ang kanyang anak. Noong araw, ang kanyang panganay na kapatid ay isang hairdresser na nabuntis bago ikasal at nagdaos ng kasal habang siya ay buntis. Ngunit isang taon lamang pagkatapos ng kanilang kasal, nagtaksil ang kanyang bayaw. Sa galit, binugbog ng panganay na kapatid ang kanyang asawa na ikinadala sa ospital. Nang magdiborsyo sila, hindi lamang siya nabigo na makakuha ng alimony kundi kailangan pa niyang magbayad ng kompensasyon sa kanyang asawa. Upang punan ang sakit ng diborsyo, sumabak ang kanyang panganay na kapatid sa pagsusugal at nilinlang pa niya ang kanilang ina na isasangla ang kanilang bahay sa bangko para makautang ng malaking halaga. Nang malaman ang katotohanan, matatakot siyang saktan ng kanilang ama, kaya giiniwan niya ang kanyang anak na lalaki sa bahay at tumakas mag-isa. Sa mga nakalipas na taon, upang ayusin ang kalat na iniwan ng kanilang panganay na kapatid na babae, kinailangan ng kanilang ina na alagaan ang kanilang pamangkin araw at gabi. Sina Park Seok-cheol at ang kanyang kapatid na babae ay kailangang maghigpit ng sinturon na nagbabayad ng utang bawat buwan. Ngayon, nang makita niya na nabubuhay ng marangya ang kanyang panganay na kapatid na babae, hindi niya ito kayang sisihin. Dinala niya ang kanyang kapatid na babae upang manatili pansamantala sa bahay ng kanilang kapatid na babae na nagpaplanong hayaan siyang umuwi kapag nawala na ang galit ng kanilang ama. Samantala, tumawag ang may-ari ng kasino sa kanilang panganay na kapatid. Kinuha ng maagap na kapatid na babae ang telepono at sinagot ito. Hindi pinayagan ang may-ari ng kasino na magsalita. Binalaan din ng kanyang kapatid na babae ang kanyang kapatid na babae na huwag umalis ng bahay at patuloy na tumatawag sa kanya ng random sa oras ng trabaho upang suriin ang sitwasyon. Dahil sa presensya ng kanilang panganay na kapatid, sinabi ng kanyang kapatid na babae sa kanyang boyfriend na isang doktor na pansamantalang hindi sila makakapag-date sa bahay. Lubos na naiintindihan ng kanyang boyfriend ang sitwasyon ng kanyang pamilya, kaya sinuportahan niya ang kanyang desisyon na tulungan ang kanyang kapatid na babae na magbago. Naantig ang kanyang kapatid na babae sa pag-unawa ng kanyang boyfriend, kaya niyakap niya ito bilang pasasalamat. Hindi inaasahan, biglang pumasok ang asawa ng direktor ng ospital na sumira sa kanilang matamis na sandali. Hinahangaan niya ang bata at mahusay na boyfriend ng kanyang kapatid na babae, kaya sinadya niyang dalhin ang kanyang anak na babae upang ipare sila. Tinanong pa niya kung mayroon na itong girlfriend. Nag-atubili ang boyfriend at sa huli ay hindi niya kayang labanan ang tukso ng kapangyarihan at nagsinungaling na wala siyang girlfriend. Ang kanyang kapatid na babae ay parang nahulog sa isang malalim na hukay. Sa takot na magsalita siya ng mga bagay na walang katuturan, ginamit ng kanyang boyfriend ang tono ng isang doktor upang utusan siyang lumabas at magtrabaho. Tiningnan siya ng kanyang kapatid na babae ng malalim, hindi makapaniwala na siya ay isang ipokritong masamang tao. Hindi rin maganda ang sitwasyon ni Park Seok-cheol. Inutusan siya ng kumpanya na tulungan ang investor na harapin ang mga umuupa na pumipigil sa clearance ng site. Nagtatag ang mga taong ito ng isang self-help association.
Ang chairman ng samahang ito ay isang matigas na buto at sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa kanya ay magiging matagumpay silang makuha ang lupain. Matagal nang sawa si Park Seok-chul sa buhay ng pagpatay. Upang matapos ang misyong ito at mabilis na magbitiw, dinala niya ang kanyang mga kasamahan sa lugar ng clearance. Sa oras na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at mga umuupa at ang eksena ay napakagulo. Pinagbawalan ng matalik na kaibigan ni Park Seok-chul na isang pulis na makialam siya. Sinigurado ni Park Seok-chul na ito ang kanyang huling misyon at aalis siya sa gang sa sandaling malutas niya ito. Upang maiwasan ang mga biktima, sinabi ni Park Seok-chul sa mga miyembro ng kanyang grupo na maghintay sa labas. At pumasok siyang mag-isa para hanapin ang chairman para makipagnegosasyon. Umaasa siyang malulutas ng dalawang panig ang issue ng walang karahasan o pagdanak ng dugo at makapagnegosasyon ng matagumpay tungkol sa kompensasyon. Ngunit ang chairman ay hindi naniniwala na ang isang gangster ay marunong makipag-usap ng makatwiran at tinawag siyang isang ipokritong sinungaling. Ang unang negosasyon ay natapos sa kabiguan at umuwi si Park Seok-chul na wala siyang nakamit. Ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumalik sa lugar ng clearance pagkatapos kumain at pigilan ang mga pulis o sinuman na guluhin ang mga umuupa. Gayunpaman, hindi niya alam na habang ginagawa niya ang kanyang makakaya upang ayusin ang lahat ng perpekto, ang boss at ang chairman ay may binabalak laban sa kanya. Alam ng chairman na si Park Seok-chul ang leader ng grupo na namamahala sa misyon na ito, kaya ginagpa siya siyang gamitin ang pagkakataon upang alisin ang boss ng karibal na gang. Inutusan din niya na kung hindi magtagumpay ang negosasyon, dapat nilang patayin ang lahat ng mga umuupa. Pagkaraan ng maikling panahon, nakatanggap si Park Seok-chul ng balita na dinala ng boss ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang mga umuupa. Nag-aaway ang dalawang panig at mabilis siyang pumunta sa eksena at pinayuhan ang boss na huminto, na sinasabi na kung magpapatuloy sila, masasayang ang lahat ng kanilang pagsisikap. Ngunit mayabang na sinabi ng boss na utos ito ng chairman at sinunod lang niya ang utos. Sa sandaling iyon, nakita ng lahat ang chairman ng Self-Help Association na nagbubuhos ng gasolina at naglabas ng lighter na gustong mamatay kasama ang lahat. Hindi inaasahan ni Park Seok-chul na ang sitwasyon na pinaka-inaayawan niya ay mangyayari pa rin. Sa kabutihang palad, dumating sa oras ang anak na babae ng chairman, umiiyak na nagmamakaawa sa kanyang ama na ibaba ang lighter. Lumambot ang puso ng chairman at itinago ang lighter, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang braso at sumigaw, itigil ang clearance. Umalis kayo, mga gangster na developer. Habang madilim pa, inutusan ni Park Seok-chul ang kanyang mga tauhan na lihim na buksan ang lock ng pinto ng kwarto ng chairman at pumasok siyang mag-isa para makipagnegosasyon. Sinabi niya na nais niyang magretiro at iyon ang dahilan kung bakit niya sinubukang pigilan ang salungatan sa lahat ng paraan. Upang malutas ito ng mapayapa, hindi pa rin naniwala ang chairman sa kanya at sinubukang lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang natumba niya ang isang lalagyan ng gasolina. Pagkatapos ng ilang rounds, malinaw na hindi niya kayang talunin si Park Seok-chul. Nagpasya siyang mamatay, sinindihan niya ang lighter, at nagplano siyang mamatay kasama si Park Seok-chul. Sinipa ni Park Seok-chul ang lighter, ngunit nahulog ito sa sahig at agad na nagliyab. Mabilis na kumalat ang apoy, at nang makita na handang mamatay ang chairman, sumigaw si Park Seok-chul at sinabing isipin niya ang kanyang maliit na anak na babae. Sa sandaling iyon, hindi na lumaban ang chairman at hinayaan niya si Park Seok-chul na akain siya. Nakita ng mga gangster na naghihintay sa labas na may sunog sa loob ng silid, ngunit walang sinuman ang lumapit upang tumulong. Tanging ang matalik na kaibigan ni Park Seok-chul na isang pulis ang tumakbo upang tumulong. Nang akayin ni Park Seok-chul ang chairman palabas, maraming reporter ang naghihintay sa labas. Maraming flash ng kamera ang kumuha ng larawan sa sandaling iyon. Ang balita tungkol sa pagliligtas ni Park Seok-chul sa isang tao ay lumabas sa pahayagan. Naantig ang kanyang ama at nagsindi ng insenso para sa kanyang mga namatay na magulang na ipinapaalam sa kanila na pinarangalan ni Park Seok-chul ang kanilang mga ninuno. Sa hapunan, kinuha niya ang ilang pagkain para kay Park Seok-chul na hindi direktang pinupuri ang kanyang pag-ugali. Alam ni Park Seok-chul kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama, ngunit pinili pa rin niyang baliwalain ito. Naiintindihan ng kanyang ina ang problema sa puso ng kanyang anak, kaya hindi niya ito sinisisi. Pumunta si Park Seok-chul sa ospital upang bisitahin ang chairman ng Self-Help Association at sinabi sa kanya na nangako ang developer na susubukan nilang tugunan ang mga kahilingan sa kompensasyon ng mga umuupa. Nagpasalamat ang chairman kay Park Seok-chul sa pagliligtas sa kanyang buhay at gumamit ng kanyang karanasan bilang isang matanda upang paalalahanan siya. Kailangan niyang maging handa sa pag-iisip kung gusto niyang umalis sa mundo ng krimen, kung hindi, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay saksakin siya sa likod at pagkatapos ay itatapon. Pagkatapos ng lahat, iyan ang likas na katangian ng mundo ng krimen. Matapos ang insidente, personal na nagdaos ng victory party ang chairman ng gang para kay Park Seok-chul. Sinabi niya na sa mga nakaraang misyon ng clearance, hindi sila kailanman naging mas mahusay kaysa sa boss ng karibal na gang. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naibalik nila ang kanilang dangal at nakakuha ng isang panalo. Inutusan niya ang lahat na matuto mula kay Park Seok-chul at binigyan siya ng pera at isang relo. Walang magawa si Park Seok-chul kundi tanggapin ito, ngunit sa loob ay kinamumuhian niya ang pakiramdam ng pagpupuri at pagpapahalaga ng lahat. Matapos ang victory party, muling sinabi ni Park Seok-chul sa boss na aalis siya sa gang matapos ang trabaho sa clearance. Ang boss ay tumango lamang upang patagalin ang oras at hindi direktang tumugon sa kanyang kahilingan. Samantala, pumunta ang ama ni Park Seok-chul sa bangko at humiling na palawigin ang overdue na utang. Sumang-ayon ang account manager na palawigin ito ng 5 taon, ngunit sa kondisyon na dapat ay bayaran muna ang 70 milyong won na prinsipal.
prinsipal. Sa ilalim ng banta ng ama ni Park Seok-cheol, sumang-ayon ang manager na palawigin ang pagbabayad ng prinsipal mula sa 1 linggo hanggang sa 1 buwan. Sa kabila nito, hindi pa rin niya makalikom ang malaking halaga sa loob ng 1 buwan. Nang makita ang kanyang pagod na asawa na naglalaro pa rin kasama ang kanilang apo, nagpasya siyang mangutang. Nang makita niya ang kanyang ama sa headquarters ng gang, naghinala siya na pumunta ito upang humiram ng pera sa chairman. Mahirap na para sa kanya na umalis sa gang, kaya di ipinagbawalan niya ang kanyang ama na makisali pa sa chairman. Nang makita na hindi nakikinig ang kanyang ama, galit niyang sinabi ang lahat ng kanyang nararamdaman. Dahil sa iyo, napilitan akong sumali sa mga gangster. Dumating ang chairman at sinira ang paghaharap ng mag-ama at inanyayahan ang kanyang ama sa opisina. Galit na nagmaneho si Park Seok-cheol sa kalye na naaalala noong high school na sinadya siya ng chairman sa bahay. Dahil nakakulong ang kanyang ama, binigyan siya ng chairman ng pera at sinabing ibigay sa kanyang ina para sa mga gastusin sa pamilya. Sa oras na ito, naaalala rin ng kanyang ama ang nakaraan at ang pagpapasya niyang sumali si Park Seok-cheol sa gang. Sa bilangguan, humingi siya ng tulong sa chairman upang magpadala ng buwan ng pera kay Seok-cheol na sinasabing sweldo ito ng bata. Upang masuportahan ang kanyang pamilya, yumukod si Seok-cheol sa katotohanan at naging gangster. Nakaupo si Seok-cheol sa kotse, umaagos ang mga luha ng puot. Ang nawawalang oras at ang pangarap na kailangang talikuran ay naging walang hanggang sakit sa kanyang puso. Ang ama ni Seok-cheol ay lubhang nagsisisi na sa nakaraan, hindi direkta niyang itinulak ang kanyang anak sa landas ng pagiging gangster. Upang malutas ang buhol sa puso ni Seok-cheol, sinunod niya ang payo ng kanyang anak at hindi nangutang sa chairman. Kahit na pinilit ng chairman na ibigay ang pera, matatag siyang tumanggi. Nang malaman ang desisyon ng kanyang ama, gumaan ang loob ni Seok-cheol. Ngunit ang agwat sa pagitan ng mag-ama ay hindi malulutas sa magdamag. Salamat sa pagsisikap ni Seok-cheol, ang kumpanya ay matagumpay na nakipagtulungan sa isang kontratista sa konstruksyon. Upang mabayaran ang utang ng kanyang ate at mabuhay ng mas komportable ang buong pamilya, humiling si Seok-cheol sa kanyang amo na bigyan siya ng 100 milyong won bilang bonus. Inakala ng amo na malaking halaga ito at hindi papayag ang chairman. Ngunit sa kanyang pagtataka, pagkatapos mag-isip ng kaunti, tumango ang chairman. Naranasan na niya ang masakit na aral kung paano nagtataksilan ang kanyang mga tauhan dahil sa pera. Kaya ayaw niyang mawala ang isang matalino na tao tulad ni Seok-cheol. Samantala, ang kanyang ate, na ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay, ay nakaramdam ng pagka-suffocate na parang nakakulong. Nakamaskara siya at patagong tumakbo sa malapit na amusement park para tingnan ang kanyang anak. Nakilala ng bata ang silweta ng kanyang ina at nagmamadaling sumunod sa kanya, tinatawag na mama. Dahil sa takot na matuklasan at hilahin pa uwi ng kanyang ama para pagalitan, ang kanyang ate ay tumakbong malayo, hindi naglakas loob na kilalanin ang kanyang anak. Ngunit nang makita niyang malapit ng tumakbo sa gitna ng kalsada ang kanyang anak, lumambot ang kanyang puso, hinila ang anak palapit, at magkayakap silang umiyak ng malakas. Sinabihan niya ang kanyang anak na huwag sabihin sa kanyang lolo at lola na nagpakita siya at nababalik siya kapag dumating na ang tamang oras. Nangako ang bata na magiging sikreto ito, at sa bawat ilang hakbang ay lumingon siya, ayaw umalis sa kanyang ina. Dahil hindi niya makapiling ang kanyang anak, nabigat ang kalooban ng kanyang ate, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nalulungkot din dahil sa kanyang problema sa pag-ibig. Kusa siyang nilapitan ng kanyang nobyo para magpaliwanag. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling sa harap ng asawa ng chairman na wala siyang nobya ay dahil sa takot na mapahiya ang babae at ang anak nitong babae at makaapekto sa kanyang trabaho. Nagsumpa siya na siya lang ang nasa kanyang puso at hindi siya pupunta sa isang konsyerto kasama ang anak na babae ng chairman. Ang dila ng isang lalaki ay puno ng panlilinlang. Gaano kalaki ang kanyang mga salita ay nananatili pa ring dapat isaalang-alang. Nang bumalik siya sa trabaho, tumakbo ang isang kasamahan sa trabaho sa kanya na sinasabing may taong susubukang agawin ang kaibigan ng kanyang ate na nasa ospital. Dali-dali siyang tumakbo doon at nakita niya na ang gumagawa ng gulo ay ang may-ari ng kasino. Hinahanap niya ang kanyang ate sa lahat ng dako at dahil hindi niya ito mahanap, sinubukan niyang agawin ang kaibigan nito upang pilitin itong magpakita. Sumigaw ang nakababatang kapatid na babae na ito ay isang ospital at wala silang karapatang kunin ang isang pasyente. Nakilala ng may-ari ng kasino na siya ang matapang na pumasok sa kasino noong nakaraang araw upang ilabas ang kanyang ate at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na harapin siya. Nang matapos ang kanyang mga salita, lumabas ang kanyang nobyo at hinarangan siya. Sumisigaw sa may-ari dahil sa pagwawalang bahala sa batas. Walang awa ang mga tauhan ng babae. Isang bahagyang tulak lamang ay bumagsak na ang lalaki sa lupa. Galit, ginamit ng nakababatang kapatid na babae ang kanyang ulo upang knock out ang dalawang tauhan at pagkatapos ay lumapit siya sa may-ari. Alam niyang hindi siya kalaban, mabilis siyang tumakas at ang kanyang nobyo ay malungkot na inilapat ang gamot sa kanya. Dahil nakita niyang ipinagtanggol siya ng lalaki, nagpa siya ang nakababatang kapatid na babae na patawarin ang kanyang mga nakaraang aksyon. Binalaan niya siya na simula ngayon ay hindi na niya dapat itanggi ang kanilang relasyon upang makipagsabayan sa malalaking personalidad. Samantala, ang karibal ng kumpanya ni Seok-cheol na si Big Brother Kang ay naghahanda ng umatake sa chairman. Hiniling ng tauhan na samantalahin ang pagkakataon na patayin din si Seok-cheol. Ngunit inutusan ni Big Brother Kang na huwag galawin si Seok-cheol at harapin lamang ang chairman at ang kanyang mga aso. Pagkaalis ng tauhan, si Big Brother Kang ay napaisip sa nakaraan maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, isa rin siyang miyembro sa ilalim ng chairman. Ang
kanyang ate ay may malubhang karamdaman at kailangan ng operasyon at nahirapan siyang mangolekta ng 30 milyong won, ngunit sinabi ng malapit na tauhan ng chairman na ninakaw niya ang pera. Ang chairman ay hindi nakinig sa kanyang paliwanag at naniwala sa asong iyon na nagresulta sa hindi pag-opera sa kanyang kapatid na babae at namatay ito sa pagsisisi. Sa libing ng kanyang kapatid na babae, sinigawan niya ang chairman at ang tauhan at ibinalik ang pera ng pakikiramay nito. Sa mga pinakamadilim na araw, tanging si Seok-chul lamang ang laging nasa tabi niya. Alam niyang hindi katulad ng chairman si Seok-chul. Sinabi niya kay Seok-chul na aalis na siya sa organisasyon at hinikayat siyang sumama, ngunit hindi pumayag si Seok-chul. Ngayon, si Seok-chul mismo ay may intensyon na rin na umalis sa organisasyon. Sa kanyang mga libreng oras, madalas niyang dinadalaw si Miyaong, ang dalagang nagtatrabaho ng part-time. Malungkot na ibinahagi ni Miyaong na naglakas loob siyang mag-audition sa isang bar. Pinuri siya ng 2 hukom. Ngunit ang sakim na manager ay tumanggap ng suhol at ibinigay ang pagkakataon sa iba na ikinalungkot niya dahil siya ay natanggal. Nang malaman ang pangalan ng bar, mabilis na pumunta doon si Seok-chul at tinanong ang manager kung bakit hindi nito kinuha si Miyaong. Walang kahihiyang humingi ng suhol ang manager. Kung bibigyan mo ako ng 0 milyong won, agad kong ipapatrabaho si Miyaong. Hindi na niya natiis, itinulak ni Seok-chul ang manager sa mesa. Nang marinig ang ingay, mabilis na dumating ang taong namamahala. Siya ay isang tauhan ni Big Brother Kang. Kilala ng mga tauhan ni Big Brother Kang si Seok-chul. Matapos malaman ang buong kwento, agad siyang nangako na ipapatrabaho si Miyaong. Tumanggap si Miyaong ng tawag na pumunta sa trabaho. Masaya niyang ibinahagi ang magandang balita kay Seok-chul ang hindi alam na tahimik siyang tinulungan ng binata. Inimbitahan niya si Seok-chul sa bar upang pakinggan siyang kumanta at masaya siyang pumayag. Sa gabing iyon, dumating si Seok-chul sa bar sa tamang oras, tahimik na pinakinggan ang pagtatanghal ni Miyaong. Sa sandaling ito, tumawag ang amo. Nataranta siyang sinabi na nira-raid ng pulis ang kumpanya at binabaliktad ang lahat. Siya at ang chairman ay iniimbestigahan sa istasyon ng pulisya. Tiningnan ni Seok-chul si Miyaong sa entablado at kailangan siyang umalis upang bumalik sa kumpanya para ayusin ang problema. Pagkaalis ni Seok-chul, dumating si Big Brother Kang sa bar. Sinindihan niya ang TV at live na ipinakita doon si Miyaong na tumutugtog ng piano habang kumakanta. Nang marinig ang boses, agad siyang naakit sa lambing at katahimikan ni Miyaong. Umupo si Big Brother Kang sa unahan, masayang pinakinggan ang boses ni Miyaong. Bago siya umalis, binigyan niya ang manager ng pera, sinabing bigyan si Miyaong ng bonus, at inutusan itong ilipat ang oras ng kanyang pagtatanghal sa gabi. Nagulat at natuwa si Miyaong nang matanggap ang bonus. Ginamit niya ang perang ito para kunin ang kanyang ina mula sa nursing home pauwi, at pagkatapos ay ibinalik ang utang sa nakababatang kapatid na babae ni Seok-chul. Tinanong ng nakababatang kapatid na babae si Miyaong tungkol sa relasyon niya at ni Seok-chul. Ibinaba ni Miyaong ang kanyang ulo sa hiya at umamin na madalas silang mag-usap ni Seok-chul, ngunit hindi pa sila nagpapahayag ng kanilang damdamin. Hinulaan ng nakababatang kapatid na babae na ang dalawa ay nasa yugto ng higit pa sa pagkakaibigan, mas mababa sa pag-ibig at nais niyang sila ay magkasama na. Ang hindi alam ng nakababatang kapatid na babae ay nagtapat na sila sa isa't isa noong sila ay nag-aaral pa. Upang mas maunawaan ni Miyaong si Seok-chul, sinabi ng nakababatang kapatid na babae kay Miyaong ang isang lihim. Noong nag-aaral pa sila, si Seok-chul ay isang mambabasa ng libro. Ngunit isang araw pagkatapos lumipat ang kanyang ate, bigla siyang tumakbo sa ibang high school, binasag ang bintana at binugbog ang mga nambubuli sa kanyang ate. Naging malaking issue ang maliit na bagay na ito at agad siyang na-expel. Kung hindi nangyari iyon, maaaring ibang-iba ang buhay niya. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nabigat ang kalooban ni Miyaong. Noong taon na iyon, binuli siya ng mga gangster, pinilit na kumanta sa harap ng mga tao, at maging ang kanyang damit ay kinuha para kunan siya ng litrato. Dahil hindi niya kayang tiisin ang kahihiyan, kinailangan niyang lumipat ng bahay at lumipat ng paaralan sa gabi. Inakala niya na walang sinuman ang nakakaalam tungkol sa masakit at trahedyang alaala na iyon. Ngunit ngayon, nalaman niya na matagal na siyang ipinaghiganti ni Seok-chul at nagawa pa niyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan. Tinawagan niya si Seok-chul at inimbitahan siyang pumunta sa bar sa gabing iyon upang pakinggan siyang kumanta. Mayroon siyang mahalagang bagay na gustong sabihin at nangako si Seok-chul na pupunta sa bar sa tamang oras. Samantala, narinig ng pulis na kaibigan ni Seok-chul noong bata pa sila na natagpuan na niya ang kanyang ate at sabik siyang bumisita. Ang ate ni Seok-chul ay ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng hindi niya malilimutan sa loob ng maraming taon. Alam niya na ang ate ay nagtatago sa bahay sa buong araw upang iwasan ang paniningil ng may-ari ng kasino. Nangako siyang tutulungan siyang lutasin ang lahat ng kanyang problema sa kondisyon na tuparin din nito ang kanyang kahilingan pagkatapos. Kahapon lamang, lumabas ang kanyang ate at halos mahuli ng mga tauhan ng kasino, ngunit mabilis siyang tumakbo at nakatakas. Kung matutulungan siya ng kaibigang ito na harapin sila, maaari siyang lumabas ng bahay ng may dignidad. Sa pag-iisip nito, sumang-ayon siya sa kahilingan ng lalaki. Pumunta ang pulis na kaibigan sa ospital upang kumuha ng footage ng kilis na nagpapakita ng labanan at nakilala ang may-ari at ang dalawang tauhan. Pauwi na siya, dumaan siya para dalhan ang kanyang ate ng cake. Habang naghihintay na bumaba ang ate, nakita niya ang isang tauhan na may mahabang buhok na nagtatanong tungkol sa kanya. Nagpanggap siyang isang taong dumadaan, nagsinungaling na alam niya kung nasaan ang ate at inanyayahan ang lalaki sa kanyang kotse para
maihatid siya. Nang makasakay ang tauhan sa kotse, agad siyang ginapos. Sa ilalim ng banta at pag-udyok, ibinunyag niya ang bagong lokasyon ng kasino. Winasak ng pulis na kaibigan ang lahat ng iligal na maliliit na kasino at nilayod niyang arestuhin ang may-ari. Takot siyang nakiusap sa lalaki na maging maluwag. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang ideklara, ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa pag-ibig. Kung mangako ang may-ari na simula ngayon ay hindi na niya sisingilin ang ate, hindi na niya hahayaang magpabigat ang mga tauhan sa paligid nito at tatanggihan siyang tumaya, patatawarin niya ito. Paulit-ulit na tumango ang may-ari, nangako na susundin ang lahat ng kondisyon. Nang malutas ang problema ng kanyang ate, si Seokchul naman ang may bagong problema. Narinig niya sa kanyang amo ang buong proseso ng pag-aresto sa chairman. Nang malapit nang pumirma ang chairman ng kontrata sa isang kontratista sa konstruksyon, biglang pumasok ang ilang pulis. Sinasabing may nag-akusa na gumagamit ang chairman ng iligal na droga at may nakita silang ilang pakete ng gamot sa trunk ng kotse. Agad na inaresto ang chairman at sigurado ang amo na sila ay biktima ng isang setup at ang nasa likod nito ay si Big Brother Kang. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang ebidensya. Upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan, si Seokchul ay mag-isang pumunta upang hanapin si Big Brother Kang. Ang mga bagong tauhan ni Big Brother Kang ay hindi kilala si Seokchul at nang makita siyang dumating ng may masamang hangarin, sinubukan nila siyang pigilan. Mabilis na gumanti si Seokchul na napatumba ang ilang tauhan. Sa sandaling ito, lumabas si Big Brother Kang. Pinayuhan ni Seokchul si Big Brother Kang na humingi ng tawad sa chairman at tapusin na ang lahat. Kung patuloy silang mag-aaway, pareho lang silang masasaktan. Nagmakaawa pa siya kay Big Brother Kang na huminto dahil ayaw niyang makakita ng anumang pagdanak ng dugo. Naalala ni Big Brother Kang na bago siya mamatay, hiniling din ng kanyang ate na maging mabuting tao siya. Ngunit ang chairman at ang kanyang aso ay unti-unting pinilit siya, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Muling hiniling ni Seokchul na humingi siya ng tawad. Kung hindi, malapit nang magsimula ang isang labanan at tiyak na may mamamatay. Si Big Brother Kang ay nagtanong, kung utusan ka ng chairman na patayin ako, gagawin mo ba? Hindi nakasagot si Seokchul at dahil hindi niya makumbinsi ang kabilang panig, pansamantala siyang umalis. Pagbalik sa kumpanya, hinarap ni Seokchul ang isang tauhan na maraming beses nang nagsusugal at nanginigil pa sa iba pang mga miyembro. Matagal na, tinulungan niya itong bayaran ang utang sa pagsusugal at inutusan siyang tumigil na. Ngunit hindi pa rin ito natuto at lalo pang lumala ang sitwasyon. Pagkatapos bigyan siya ng leksyon, binalaan siya ni Seokchul, kung hindi ka pa magbabago, wala akong magagawa kundi paalisin ka sa grupo. Nang makita ang kanyang mukha na hindi sumasang-ayon, balak pa sanang magsalita ni Seokchul nang tumakbo ang isa pang tauhan at sinabing bumalik na ang chairman mula sa istasyon ng pulisya. Ang buong kumpanya ay lumabas upang salubungin ang chairman at tinanong niya kung natagpuan na nila ang ebidensya na si Big Brother Kang ang nag-setup sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe ang malapit na tauhan at dahil sa isyu ng iligal na droga, tumanggi ang kontratista sa konstruksyon na makipagtulungan. Umingay ang chairman sa galit at sinabi na ang layunin ni Big Brother Kang ay sirain ang pakikipagtulungan. Ipinahayag niya na sa pagitan nilang dalawa, isa sa kanila ang kailangang tuluyang mawala para matapos na ang lahat. Sa labas, naiinip na naghihintay si Seokchul na matapos ang pagpupulong. Ipinangako niyang pupunta sa bar sa takdang oras upang makita si Miyaong at huli na siya. Inaasahan niyang hindi ito maantala ng masyadong matagal. Maya-maya, tinawag si Seokchul ng chairman sa kanyang opisina. Kinuha ng chairman ang isang malaking kutsilyo at inutusan si Seokchul na patayin si Big Brother Kang para sa kanya. Kasabay nito, patuloy na tumitingin si Miyaong sa mga manonood. Naglaan siya ng upuan sa unahan para kay Seokchul, ngunit hindi pa rin siya dumarating. Sa halip, si Big Brother Kang ay tahimik na umupo sa upuan na iyon na nakatuon ang pansin sa pagkanta niya. Binigyan ng chairman si Seokchul ng 2 araw upang pag-isipan kung tatanggapin ba ang misyon na patayin si Big Brother Kang. Mabigat ang pakiramdam ni Seokchul, pansamantala niyang isinantabi ang lahat ng kanyang pag-aalala at tinawagan si Miyaong upang tanungin kung tapos na ba siya sa trabaho. Walang sumasagot kaya dumiretso siya sa bar upang hanapin siya. Ang manager ng bar, na may kahina-hinalang hitsura, ay nagsinungaling na umalis ng maaga si Miyaong. Naniwala si Seokchul sa kanya at umalis. Hindi niya alam na si Miyaong ay pinigilan ni Big Brother Kang sa isang pribadong silid sa bar. Pinilit ni Big Brother Kang si Miyaong na kantahan siya ng personal. Alam ni Miyaong na si Big Brother Kang ang may-ari ng bar, kaya napilitan siyang kumanta ng isang kanta. Ngunit pagkatapos kumanta, hindi pa rin siya pinakawala ni Big Brother Kang at pinilit pa siyang uminom ng alak. Galit na sinabi ni Miyaong na mayroon na siyang nobyo at hindi niya matatanggap ang kanyang kabaitan. Ikinagulat ni Big Brother Kang ang kanyang pagtutol at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanyang bag na sinasabing hindi siya makakaalis hanggang hindi siya umiinom. Nang makita na hindi pa rin sumusunod si Miyaong, kumuha si Big Brother Kang ng isang tumpok ng pera. Sinabing gusto niya siyang i-invest at sinabi sa kanya na bumili ng mga bagong damit upang mapabuti ang kanyang hitsura. Tinanggihan ni Miyaong ang kabaitan na ito at matatag na sinabi na hindi na siya babalik sa bar para kumanta. At hindi siya ang tipo ng tao na mabibili ng pera. Pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang saloobin, matatag siyang umalis ngunit pinigilan siya ng mga tauhan ni Big Brother Kang sa pulso. Sinenyasan ni Big Brother Kang ang kanyang mga tauhan na bitawan siya. Sinasabing mahaba pa ang panahon at hindi kailangang magmadali. Nang makauwi siya,
isa, nakita ni Miyaong si Seokchul na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya at agad na niyakap siya, ngunit hindi niya sinabi ang pagpapahirap na kanyang dinanas. Sa halip, sinisi niya ang sarili dahil sa nangyari noon nang makipag-away si Seokchul para sa kanya at nasuspinde. Inaliw siya ni Seokchul, sinabing tapos na ang lahat at ang muli nilang pagkikita ang pinakamalaking kaligayahan. Ipinahayag niya na kung may saktan kay Miyaong, gagawin pa rin niya ang parehong bagay. Tiningnan siya ni Miyaong nang may pagmamahal at muling yumakap sa kanya. Ang relasyon na pinilit na putulin ay sa wakas ay nabalik. Pagkaalis ni Miyaong, naalaala ni Seokchul ang nakaraan. Dati, siya ay isang mambabasa ng libro, ngunit nang malaman niyang binubuli si Miyaong, hindi siya nag-atubiling hamunin ang school bully ng mag-isa at maging ang telepono nito ay kanyang binasa. Ang school bully ay binugbog ng husto at na ospital at gusto ng kanyang pamilya na ay demanda si Seokchul. Tinanong ng guro si Seokchul kung bakit niya binugbog ang lalaki. Sinasabing matutulungan lamang niya siya kung alam niya ang dahilan. Ngunit ayaw sabihin ni Seokchul ang masamang karanasan ni Miyaong kahit na maging masama pa ang kanyang buhay dahil dito. Bumalik sa kasalukuyan, 2 araw na ang lumipas, sinabi ni Seokchul sa chairman na hindi niya tatanggapin ang misyon na patayin si Big Brother Kang na umaasang magagawa nilang mag-usap ng maayos at magkasundo. Lubhang nabigo ang chairman at inutusan siyang umalis agad. Agad na pinagalitan ng malapit na tauhan ng chairman si Seokchul dahil sa kanyang hindi magandang saloobin at sinabing ang ipinangakong pera ay hindi na ibibigay. Inilahad ni Seokchul ang katotohanan na ang relasyon ng chairman at Big Brother Kang ay nagkawatak-watak na ay dahil sa taong ito na nanggugulo. Galit na sinampal ng tauhan si Seokchul at binalaan siya na sa huli ay papangunahan niya ang kumpanya at sa anumang paraan, si Big Brother Kang ay mapapatay. Sa isa pang pangyayari, nakatanggap si Miyaong ng tawag mula sa manager ng bar. Malinaw niyang sinabi na hindi na siya magtatrabaho doon. Nanginginig na ibinalita ng manager ang balitang ito kay Big Brother Kang. Bagamat medyo nabigo, ang ginawa ni Miyaong ay lalong nagpa-interes sa kanya. Gayunpaman, ibinalita ng kanyang tauhan na may nobyo si Miyaong at walang iba kundi si Seokchul. Hindi inaasahan ni Big Brother Kang na napakaliit pala ng mundo at ang babaeng kinainteresan niya ay kay Seokchul pala. Walang kamalay-malay si Seokchul tungkol dito. Nag-apply siya para sa isang bank loan, ngunit tinanggihan dahil wala siyang social insurance at may problema sa credit. Sa inis, nakita niya si Miyaong na kumakanta sa kalye. Nang matapos ang kanta, ipinaliwanag ni Miyaong kay Seokchul na umalis na siya sa bar dahil gusto niyang kumanta sa mas magandang lugar. Ganap na sinuportahan ni Seokchul ang desisyon ni Miyaong. Naniniwala siya na ang isang taong may talento tulad niya ay nararapat na magtanghal sa mas malaking entablado. Niyakap niya si Miyaong, ipinagmamalaki siya. Hindi na nila napigilan ang kanilang sarili at nagpalitan ng matamis na halik, ngunit hindi nila alam na ang sandaling ito ay nakuhanan ng litrato ng iba. Pauwi na siya, nakatanggap si Seokchul ng tawag mula sa tauhan ng chairman. Magkakaroon ng negosasyon ang chairman at si Big Brother Kang at inutusan siyang pumunta kaagad. Ipinahayag ni Seokchul ang sitwasyon kay Miyaong, sinabing kailangan na niyang umalis. Inaasahan ni Miyaong na makakaalis siya sa underworld sa lalong madaling panahon upang mamuhay ng normal. Nangako si Seokchul na aalis siya sa organisasyon pagkatapos niyang ayusin ang isyong ito. Nagmamadaling pumunta si Seokchul sa bar at nakita ang mga tao mula sa magkabilang panig. Mukhang pinuntahan ng chairman ang ama ni Seokchul sa bahay para humingi ng payo kung paano haharapin si Boss Kang. Agad na tinawagan ng ama ni Seokchul si Boss Kang at nag-ayos ng pagpupulong para sa negosasyon at pagkakasundo. Isinantabi ng chairman ang kanyang pagmamataas at kusang loob na ipinahayag na hindi niya hahabulin ang mga nakaraang pangyayari. Mula ngayon, ang dalawang panig ay makikipagtulungan para sa kapwa-benepisyo. Ngunit si Boss Kang ay galit na galit sa alipores ng chairman. Nagkunwari siyang ininom ang baso ng alak na inabot ng chairman, ngunit bigla niya itong idura sa lupa. Malinaw na ipinapakita na hindi niya tinatanggap ang pagkakasundo. Ang dalawang panig ay maaari lamang maging isa laban sa isa. Bago pa man magalit ang chairman, mabilis na idinikit niya ang kutsilyo sa tiyan nito at binalaan ang lahat na huwag kumilos. Itinaas ng chairman ang kanyang damit at malakas na binalaan, "Kung hindi mo ako papatayin ngayon, mamaya ikaw ang mamamatay." Ayaw ni Seokchul na makitang umabot sa puntong ito ang dalawang panig, kaya bisinenyasan niya si Boss Kang na ibaba ang kutsilyo. Si Boss Kang ay agad na ibinaba ang kutsilyo, yumuko upang batiin ang chairman at saka umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi matanggap ng chairman ang kahihiyan, kaya inutusan niya ang kanyang alipores na maghanap ng taong kayang gawin ang kahit anong bagay para sa pera. Gusto niyang isadlak si Boss Kang sa kamatayan. Bumalik si Boss Kang sa kanyang opisina at natanggap ang isang litrato na ipinadala ng kanyang mga nasasakupan. Nang makita niya ang matamis na pagyayakap at paghahalikan ni Miyaong at Seokchul, naging napakakomplikado ng kanyang pakiramdam. Galit siya dahil si Seokchul ang kasama ni Miyaong. Sa panig naman ni Seokchul, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang kanilang ate ay halos mabaliw na sa lungkot sa bahay at nagpaplano pang bumalik sa pagtatrabaho sa kasino. Iminungkahi ng kanyang kapatid na babae na dalhin ni Seokchul ang kanilang pamangkin palabas para magkasama ang mag-ina upang gumaan ang pakiramdam ng kanilang ate. Agad na dinala ni Seokchul ang kanyang ate at pamangkin sa amusement park at ipinagkatiwala ang mag-ina sa kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Isang taong matagal nang may gusto sa kanyang ate upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang kaibigan na magpakitang gilas. Maghapon silang naglaro ng mag-ina ng kanyang matalik na kaibigan.
Nang makita niyang ayaw humiwalay ng ate niya, iminungkahi ng kanyang kaibigan na dalhin na nito pauwi ang kanyang pamangkin. Bagaman ang mga pagkakamali ay dapat maparusahan, huli man o maaga, kailangan pa rin itong harapin. Nag-alala ang kanyang ate na mababali ang kanyang mga binti kung mapapalo siya ng kanyang ama, kaya nagdesisyon siyang sulitin ang bawat araw at masakit na nagpaalam sa kanyang anak. Samantala, nagkaroon din ng problema ang nakababatang kapatid na babae. Hindi sinasadyang nakita niya ang isang concert ticket sa mesa ng kanyang kasintahan. Maliwanag na nangako ang kanyang kasintahan na hindi siya manonood ng concert kasama ang anak ng direktor, ngunit bumili na siya ng tiket na nagpapaduda sa kanya. Kaya sinadya niyang gayain ang kanyang kasintahan sa isang date sa katapusan ng linggo. Nagsinungaling ito na kailangan niyang dumalo sa isang class reunion upang tanggihan siya. Sa pagtatapos ng linggo, palihim na pumunta ang nakababatang kapatid na babae sa teatro. Tunay nga, nakita niya ang kanyang kasintahan at ang anak ng direktor na magkasamang pumasok. Pagkatapos ng konsyerto, inakbayan ng anak ng direktor ang kanyang kasintahan. Mukhang hindi siya komportable, agad niyang inalis ang kanyang kamay at ipinaliwanag na pumunta siya ngayon upang linawin na mayroon na siyang kasintahan at ikakasal na sila. Kaya hindi niya matatanggap ang nararamdaman nito. Umaasa rin siya na maaari nitong itago ang kanilang pagdalo sa konsyerto. Nang magpaalam sa anak ng direktor, agad siyang pumunta upang hanapin ang kanyang kasintahan. Sa oras na ito, ang nakababatang kapatid na babae na umiinom upang maibsan ang kanyang kalungkutan ay hindi sinasadyang nakita muli ang judo player na nahulog ang loob sa kanya sa unang pagkikita pa lang nila sa ospital. Umupo ang judo player kasama niya para uminom at nakita niyang ayaw niyang sagutin ang tawag ng kanyang kasintahan. Kinuha niya ang telepono para sa kanya at tinawag ang sarili niyang kasintahan at binalaan ang nasa kabilang linya na huwag na siyang tawagan pa. Sa kabilang dulo, matagal nang naghihintay ang kasintahan sa harap ng bahay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit dahil hindi pa siya umuwi, nang hihinayang siyang umalis. Samantala, si Miyaong, na gumagawa ng iba't ibang trabaho, ay biglang nakatanggap ng magandang balita. Isang entertainment company ang kusang loob na nag-alok na pumirma ng kontrata upang opisyal na ilunsad siya bilang isang mang-aawit. Ang kaligayahan ay dumating nang hindi inaasahan, kaya medyo hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam na ito ay palihim na tulong ni Boss Kang, kaya ibinahagi niya ang masayang balitang ito kay Seokcheol. Nang matanggap ang tawag, sa wakas ay bumuti na rin ang pakiramdam ni Seokcheol. Lumalabas na natanggap ng ama ni Seokcheol ang desisyon ng korte. Dahil hindi niya kayang bayaran ang utang, malapit nang kumpiskahin ang bahay ng kanilang pamilya. Hindi matiis ng ama na iwanan ang matanda nilang bahay na kanilang pinagkakitaan. Ngunit wala siyang magagawa at nagplano siyang lumipat upang maghanap ng mas murang upa. Hindi napigilan ng ina ni Seokcheol ang magreklamo sa kanya na dahil sa ayaw niyang patayin si Boss Kang, ang perang panggantimpala na ipinangako ng chairman ay naglaho na parang bula. Sa harap ng paghingi ng tulong ng kanyang ina, wala ring magawa si Seokcheol. Pumunta si Seokcheol at Miyaong upang bisitahin ang ina nito. Sa mismong oras na iyon, inatake ang kanyang ina at sumigaw na gusto niyang umuwi. Napakahirap para kay Miyaong na pakalmahin ang kanyang ina. Ikinuwento niya kay Seokcheol ang kanilang pagkabata, kung paano sila magkasamang nabuhay. Bagaman mahirap ang kanilang kalagayan, ibinigay ng kanyang ina ang lahat ng pagmamahal sa kanya. Ngayon, hindi na matino ang kanyang ina, labis siyang nanghihinayang na hindi na maibabalik ang mga araw na lumipas. Naunawaan ni Seokcheol ang kanyang kalungkutan, kaya niyakap niya ito at tahimik na inaliw. Sa kanyang pagbalik sa kumpanya, hindi sinasadyang nakita ni Seokcheol ang chairman ng Union na dati nang nanggulo. Ang chairman ay laging nagpapasalamat sa pagligtas niya sa kanyang buhay, kaya masigasig siyang inanyayahan para kumain. Pagkatapos kumain, pinaalalahanan niya si Seokcheol na kung gusto niyang umalis sa underground world, dapat siyang maging determinado at mabilis. Ang pera at katapatan ay mahalaga lamang sa mundo ng mga gangster. Ngunit para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang pamilya. Ang pamilya ang mga taong dapat nilang protektahan. Patuloy na pinag-isipan ni Seokcheol ang mga sinabi ng chairman. Sa simula, ang pinakamalaking pangarap niya ay protektahan ang mga mahal niya sa buhay at mamuhay ng simple. Ngunit ang tadhana ay patuloy na inilalayo siya sa kanyang landas. Sa pag-iisip sa mga problemang walang solusyon, hindi niya maintindihan kung bakit napakahirap ng buhay. Sa oras na ito, hindi pa rin niya alam na ang alipores ng chairman ay nagtago sa kanya at pumunta sa isang sugarol na nasasakupan niya at inutusan itong patayin si Boss Kang. Sa una, tumanggi ang sugarol, ngunit dahil sa tambak na utang sa pagsusugal at araw-araw ay kinukulit siya upang bayaran ang utang at mas masahol pa sa patay ang buhay, nagpasya siyang sugalin ang isang malaking laro. Ibinigay sa kanya ng alipores ang kutsilyo at inutusan siyang magtago ng isang buwan pagkatapos ng gawain bago sumuko sa sarili. Walang kamalay-malay si Boss Kang sa nalalapit na panganib. Pumunta siya sa coffee shop kung saan nagtatrabaho si Miyaong at sinabi sa kanya na sa mundong ito, na kapag may pera ay matutupad ang mga pangarap at malulutas ang lahat ng problema. Matutulungan niya si Miyaong, kailangan lang siyang makipagkape paminsan-minsan. Matatag na sinabi ni Miyaong na hindi niya gagamitin ang pera ng iba upang matupad ang kanyang pangarap. Umaasa siya na hindi na siya hahanapin ni Boss Kang. Nang makita niya na ayaw uminom ni Miyaong ng alak na inaalok niya, ngunit gusto niyang uminom ng parusang alak, inilantad ni Boss Kang ang relasyon nila ni Seokcheol. Sinabi niya na napakalapit nila ni Seokcheol at si Seokcheol ay isang uri ng tao na nagtitiis ng pagdurusa ng mag-isa kapag may problema. Kung patuloy siyang magiging malamig sa kanya, ibubuhos niya ang kanyang galit kay Seokcheol.
Ginamit ni Boss Kang ang kaligtasan ni Seokcheol upang pilitin si Miyaong na tanggapin ang kanyang panliligaw. Nag-iwan din siya ng isang business card. Si Miyaong ay nag-aalala na masaktan si Seokcheol at nababalot siya sa matinding takot sa biglaang panggigipit na ito. Pagdating ni Seokcheol, naramdaman niya ang kakaiba kay Miyaong at nag-aalalang nagtanong kung anong nangyari. Para hindi mag-alala si Seokcheol, nagsinungaling si Miyaong na mayroon lamang siyang nakilalang mahirap na customer. Sa pagbalik sa harap ng kanyang bahay, mahigpit na niyakap ni Miyaong si Seokcheol. Minsang sinabi ni Seokcheol na kung siya ay nasa panganib o protektahan niya ito sa lahat ng paraan tulad ng dati. Tinanong ni Miyaong kung ang pangako ay may bisa pa ba. Seryosong nangako si Seokcheol na may bisa ito anumang oras at ang pagprotekta sa kanya ay ang kanyang responsibilidad habang buhay. Iniangat ni Miyaong ang kanyang ulo mula sa mga braso ni Seokcheol at nagmakaawa na manatili ito kasama siya ngayong gabi. Kinaumagahan, tinawagan ni Seokcheol si Miyaong habang papunta sa trabaho. Nag-usap sila na magsasalo ng hapunan sa gabi. Pagkatapos ng tawag, tinawagan naman ni Miyaong si Boss Kang. Hiningi niya na bawiin ito ang mga bastos na salita at intensyon na guluhin siya kagabi at iginiit na hindi niya susundin ang gusto nito. Kung may mangyaring masama kay Seokcheol, hindi niya ito mapapatawad. Sa isa pang pangyayari, isang binata ang nagtanong sa nakababatang kapatid na babae kung sino ang nagpakilalang kasintahan niya sa tawag kagabi. Galit pa rin ang nakababatang kapatid na babae at labis na nadismaya sa panlilinlang ng kanyang kasintahan. Galit siyang sumagot na kagabi ay nakita niya mismo na magkasamang pumasok sa teatro ang kanyang kasintahan at ang anak ng direktor. Ipinaliwanag ng kanyang kasintahan na ito ay isang malaking pagkakamali. Nakipagkita siya sa anak ng direktor upang linawin na mayroon na siyang kasintahan at magtakda ng hangganan sa kanya. Hindi naniwala ang nakababatang kapatid na babae sa kanyang paliwanag at masakit na sinabi niyang makikipaghiwalay na siya. Habang nalulungkot, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ate. Mula nang makita niya ang kanyang anak, hindi niya mapigilan ang pagnanais na makasama ito araw-araw. Dahil hindi niya makayanan ang pangulila, nagkaroon siya ng isang matapang na ideya na kunin ang kanyang anak at dalhin ito sa malayo. Kung patuloy siyang magtatago sa bahay ng kanyang kapatid na babae, siguradong mababaliw siya. Pinagalitan ng nakababatang kapatid na babae ang kanyang ate dahil sa pag-iisip ng mga walang kabuluhang bagay at laging nagdadagdag ng problema. Upang turuan ang kanyang ate ng isang leksyon, sinadya niyang tawagan ang kanilang ina upang tumulong sa paglilinis sa kanyang bahay. Nang dumating ang ina, nagkataon na nakita siya ng pulis na kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na pumunta upang hanapin ang kanyang ate. Agad na nagbigay ng balita ang pulis na nagdulot ng takot sa kanyang ate na nagtago sa banyo at hindi lumabas. Napansin ng ina na nakakandado ang pinto ng banyo mula sa loob at narinig pa ang ringtone ng telepono na nalaman niyang may taong nagtatago sa loob. Kumuha siya ng isang kawali at nagbanta sa taong nasa loob na lumabas. Napilitan ng kanyang ate na buksan ang pinto at sumuko. Sa oras na ito, nalaman ng ina na ang kanyang ate ay namumuhay bilang isang parasito sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa lahat ng oras na ito. Sinisi niya ang kanyang anak na babae dahil sa pagtakbo sa utang at iniwan ang kanilang buong pamilya upang maghirap sa pagbabayad ng utang. Alam ng kanyang ate na nagkasala siya sa kanyang pamilya kaya lumuhod siya upang humingi ng tawad. Na humahagulgol na humihingi ng tawad, lumambot ang puso ng ina at matapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob, wala na siyang masabi pang paninisi. Narinig ni Seokcheol ang kwento ng kanyang nakababatang kapatid na babae tungkol sa kung paano niya sinaway ang kanilang ate at sinabi niyang tama ang ginawa niya. Nang pumunta siya sa isang restaurant para kumain, biglang dumating ang kanyang mga tauhan sa parehong restaurant. Nakita niyang natakot ang mga customer kaya umalis sila. Inutusan ni Seokcheol na huwag na silang kumain ng magkasama mula ngayon upang hindi maapektuhan ang negosyo ng may-ari. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang high school student na gustong-gustong sumali sa underground world at nagpapakumbabang nagsisilbi sa kanyang mga tauhan. Hindi pa rin sumusuko ang estudyante sa kanyang intensyon. Dinala siya ni Seokcheol sa labas at tinanong kung natapos na niya ang huling gawain na ibinigay niya sa kanya, ang makapasok sa top is a zero ng kanyang batch. Ipinaliwanag ng estudyante na sinubukan niyang mag-aral ng husto, ngunit hindi pa rin niya natapos ang layunin. Pinayuhan siya ni Seokcheol na bumalik at patuloy na magsikap, ngunit lumuhod ang estudyante at nagmakaawa na maging disipulo niya. Basta't makasali lang sa gang. Sinuko niya ang kanyang pangarap dahil wala siyang pera para bumili ng bagong guwantes. Ginamit niya ang kwento ng kanyang sariling pagsuko sa pangarap na maging isang makata para sabihin sa kanya na ang hindi pagtupad sa isang pangarap ay magiging isang pagsisisi sa habang buhay at umaasa siyang hindi niya susundin ang kanyang mga yapak. Pagkatapos makinig, ang estudyante ay nag-isip at bumalik sa paaralan ayon sa kanyang payo. Sa parehong oras, ang nasasakupan na ipinadala ni Boss Kang upang subaybayan si Miyaong ay palihim na kumuha ng mas maraming litrato ni na Miyaong at Seokcheol na magkasama. Iniulat din ng nasasakupan na si Boss Kang ay binabantayan ng mga tao ng chairman. Narinig niya na inutusan ng chairman si Seokcheol na patayin si Boss Kang. Naniwala si Boss Kang na totoo ito. Ngunit hindi niya alam na tinanggihan ni Seokcheol ang utos ng chairman at ang taong inatasang pumatay ay napalitan ng isang sugarol na nasasakupan ni Seokcheol. Ibinigay ng Alipores ang isang halaga ng pera sa sugarol na nangako na magkakaroon ng mas malaking gantimpala pagkatapos ng gawain. Gayunpaman, nang matapos niyang iulat ang sitwasyon sa chairman, nalaman niyang tumakas ang sugarol kasama ang pera. Upang hanapin ito, agad siyang tumawag kay Seokcheol. Sa aparador ng sugarol, nakita ni Seokcheol ang kutsilyo na ibinigay sa kanya ng chairman upang patayin si Boss Kang. Ibinagsak niya ang kutsilyo sa harap ng Alipores at tinanong kung ano ang plano nito. Ang Alipores ay sumigaw na utos ito ng chairman
chairman na kung hindi gagawin ni Seokcheol, kailangang may ibang gumawa. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang tao, kung hindi ay papatayin siya ng chairman. Kung tutulungan ni Seokcheol na mahanap ang tao, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng pera na ibinigay niya sa sugarol. Galit na umalis si Seokcheol at nang makarating siya sa ibaba, nalaman niyang sira ang kanyang kotse at hindi ito mag-umpisa. Upang maibsan ang kanyang galit, kinuha niya ang regalo na balak niyang ibigay kay Miyaong at baliw na tumakbo upang hanapin siya. Si Miyaong ay nasa isang audition at ang manager ay pinuri ng husto ang kanyang boses. Ngunit sa sumunod na segundo, laking gulat niya nang makita si Boss Kang na nakikipag-usap sa manager. Walang pag-aalinlangan si Boss Kang at sinabi na tinutulungan niya ito at aayusin niya ang kontrata hanggang sa ganap siyang nasiyahan at kailangan lang niyang mag-focus sa pagkanta. Galit na pinagalitan ni Miyaong si Boss Kang na pinaglalaruan nito ang buhay ng ibang tao at balak niyang umalis sa galit, ngunit hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Seokcheol at tinabig niya ang kamay ni Boss Kang at humarang sa harap ni Miyaong. Tinanong ni Seokcheol kung bakit ginugulo ni Boss Kang si Miyaong. Sumagot si Boss Kang at sinabi na gusto ni Miyaong na maging isang mang-aawit at matutulungan niya itong tuparin ang kanyang hiling. Samantalang si Seokcheol ay hindi kaya. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay matindi at matinding paghaharap. Lumapit si Miyaong upang hilahin si Seokcheol at gumamit ng matalas na salita upang paalisin si Boss Kang. Pinayuhan niya si Seokcheol na huwag hayaang sirain ng iba ang kanilang masayang kalooban. Nang marinig iyon, ibinigay ni Seokcheol sa kanya ang damit na binili niya. Sinabi niya na sa unang tingin pa lang ay naramdaman na niya na babagay ito sa kanya. Labis na natuwa si Miyaong at iminungkahi na kalimutan muna nila ang lahat ng problema at magpunta sa isang day trip. Nang mabayaran ni Seokcheol ang tiket, paglingon niya, nawala na si Miyaong. Nag-aalala siyang hinanap siya sa lahat ng dako, hanggang sa tinawag siya ni Miyaong mula sa likuran. Nakita niyang espesyal na isinuot niya ang damit na ibinigay niya, at ang daan ay parang isang diwata. Umabante siya, at mahigpit na niyakap si Miyaong, na may takot sa puso ng isang taong nakahanap muli ng kayamanan. Pumunta sila sa dalampasigan, at nagyakapan at nangako na magmamahalan habang buhay, at hindi maghihiwalay. Sa kabaligtaran ng kanilang pag-ibigan, ang kalooban ni Boss Kang ay napakabigat. Pumunta siya upang bisitahin ang puntod ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Bago siya namatay, ninais ng kanyang kapatid na babae na maging isang mabuting tao siya tulad ni Seokcheol. Naalala niya noong nakaraan nang makipaghiwalay siya sa gang, halos mapatay siya ng Alipores. Si Seokcheol mismo ang lumuhod at nagmakaawa sa Alipores na patawarin siya. Kaya di naligtas ang kanyang buhay. Ang utang na loob kay Seokcheol at ang malalim na kapatiran na laging nagkakaunawaan at nagpapahalaga sa isa't isa ay nagdulot ng malaking pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit hindi niya matanggap na tinanggap ni Seokcheol ang misyon na patayin siya. Bukod pa rito, pareho silang nagmamahal sa iisang babae. Sa huli, nagpasya siyang saktan si Seokcheol. Sa kabilang banda, hindi pa rin mahanap ng Alipores ang sugarol at wala na siyang ibang magagawa kundi aminin ang katotohanan sa chairman. Ang pagpatay kay Boss Kang ay patuloy na nagkaroon ng problema at galit ang chairman dahil sa kawalan ng kakayahan ng kanyang Alipores. Kaya pinarusahan niya ito ng walang awa gamit ang isang baseball bat. Ang Alipores ay naglakas loob na magalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Matapos siyang bugbugin, agad niyang tinawagan si Seokcheol upang humingi ng tulong sa pag-aayos ng sitwasyon. Nang makita ni Seokcheol ang tawag, agad niyang pinutol ito at nagpatuloy sa kanyang date kasama si Miyaong. Sinadya niyang iwasan ang mga bagay sa kumpanya, ngunit hindi niya alam na malapit nang magkaroon ng problema ang kanyang pamilya. Matapos makita ang kanyang ina, balak talaga ng kanyang ate na sundin ang payo nito na umuwi sa kanilang bahay upang humingi ng tawad sa kanilang ama at mamuhay kasama ang kanyang anak. Hindi inaasahan, habang nag-iimpake siya, biglang dumating ang kanyang matandang kaibigan. Siya mismo ang kaibigang ito ang nagtulak sa kanya sa landas ng pagsusugal. Nakaramdam ng pagkakasala ang kaibigan sa kanya, kaya ipinakilala niya sa kanya ang isang bagong paraan ng pagkakakitaan. Ang kanyang dating kasintahan ay nagbukas ng isang kumpanya ng auto loan matapos lumabas sa bilangguan at narinig na napaka-successful nito. Hinikayat niya ang kanyang ate na magtrabaho doon at sinadya pang magdagdag ng panggatong sa apoy na nagsasabing kung babalik siya sa kanilang bahay na walang-wala, siya ay hahamakin ng kanyang pamilya. Kung kikita siya ng pera bago bumalik, hindi lamang niya mababayaran ang lahat ng kanyang utang kundi magbibigay pa sa kanyang pamilya ng ibang pananaw sa kanya. Nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang ate, ngunit ayaw na niyang mawalan ng komunikasyon at bigin ang kanyang pamilya. Upang labanan ang tukso, pinilit niyang itapon ang business card na iniwan ng kanyang kaibigan. Napanaginipan ng ina na iniwan ng kanyang ate ang isang sulat at umalis ng bahay. Balak sana niyang formal na ibalik ang kanyang anak sa bahay kinabukasan. Ngunit labis siyang natakot sa panaginip. Upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, nagpasya siyang sunduin agad ang kanyang anak. Tinawagan ng ina ang kanyang nakababatang anak na babae at sinabi ang kanyang desisyon. Sa oras na ito, ang nakababatang kapatid na babae ay nakikipag-date sa kanyang kasintahan. Nagmakaawa ang kanyang kasintahan na patawarin siya at matapos niyang malaman na nagkamali siya sa pag-unawa, umayag siyang bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Nang marinig niya ang balita na gusto ng kanilang ina na sunduin agad ang kanilang ate, nagmamadali silang pumunta sa kanilang ina. Samantala, tinawagan ng nakababatang kapatid na babae si Seokcheol at umaasa na makakabalik din siya. Hindi makakabalik si Seokcheol sa ngayon, kaya ipinagkatiwala niya ang responsibilidad na ito sa kanyang matalik na kaibigan. Dinala ng kanyang matalik na kaibigan ang mga bulaklak upang hanapin ang kanyang ate. Sa daan,
Kinabukasan, tuwang-tuwa siyang tumawag kay Kang Miyaong, sinabing hinihingi ng buong pamilya na umuwi siya ngayon at pinaalalahanan siyang mag-impake na malapit na sila. Nang dumating ang oras ng pag-uwi, nag-aalangan si Kang Miyaong, natatakot na hindi siya patatawarin ng tatay niya, natatakot na pag-uwi niya ay magiging pabigat na naman siya sa pamilya. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagpa siyang maglakbay na lang ulit. Di nagtagal, pagdating sa tapat ng bahay, sabay-sabay na nakatanggap ng text message ang kaibigan ni Kang Taehon, ang ina, at ang nakababatang kapatid na babae mula kay Kang Miyaong na sinasabing nagpa siyang umalis muli sa bahay. Muntik nang mahimatay ang ina at nakatanggap ng tawag si Park Seok-cheol mula kay Kang Miyaong. Nang marinig niyang gusto pa rin ni Kang Miyaong na maglakbay, hindi siya nagreklamo at nagpakita ng pag-unawa. Kung ang pag-alis ay magbibigay sa kanya ng mas magandang buhay, handang suportahan ni Park Seok-cheol at hiling lang niya ay magbigay siya ng balita paminsan-minsan. At sana balang araw, maunawaan niya kung ano ang gusto niya sa kanyang puso. Ang mga malalim na salita ng pagmamalasakit na ito ay nagpaiyak kay Kang Miyaong. Kasabay nito, nagpadala ang nakababatang kapatid na babae ng isang litrato ng anak ni Kang Miyaong. Nang makita ang malapad na ngiti ng kanyang anak, nagdesisyon na siya. Bitbit ang kanyang maleta, lumitaw siya sa harap ng pinto ng bahay, at buong lakas na sumigaw sa kanyang tatay, nanay at anak. Tumakbo palabas ang ina, kapatid na babae, at anak para salubungin siya. Ang tatay lang ang nanatiling nakaupo na may galit na mukha. Para makasama ang kanyang anak, buong lakas loob na umuwi si Kang Miyaong, handang harapin ang parusa ng kanyang tatay. Galit na lumapit ang tatay sa kanyang anak, itinaas ang kanyang kamay para sampalin siya. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na nanginginig sa takot at ang kanyang apo na tinatakpan ang kanyang ina, sa huli, hindi niya ito sinampal. Galit siyang sinabihan ang kanyang asawa na tawagin ang kanilang anak para kumain. Matagal na panahon na ang nakalipas, at ngayon lang ulit nakakain si Kang Miyaong ng lutong bahay ng kanyang ina at napaluha siya sa sobrang emosyon. Masayang-masaya ang ina at nakababatang kapatid na babae habang tinitingnan siya. Nagagalak na sa pagkakataong ito, hindi siya nagdulot ng problema at kusa siyang bumalik sa bahay. Kinaumagahan, sama-samang naghanda ng masaganang agahan ang ina at ang dalawang anak. Sinubukan ni Kang Miyaong na suyuin ang kanyang tatay sa pamamagitan ng pagsandok ng isang mangkok ng sabaw para sa kanya, ngunit galit pa rin ito kaya hindi niya ito pinansin. Nang makita ito, ang matalinong batang lalaki ay kusa na nagbahagi ng siwid sa lahat na nagpainit sa atmosfera ng pamilya. Sinamantala ng nakababatang kapatid na babae ang pagkakataon na kuhanan ng larawan ang buong pamilya at ipinadala kay Park Seok-cheol. Nang makita ang muling pagsasama-sama ng pamilya, naramdaman din ni Park Seok-cheol na mainit ang kanyang puso. Ipinakita niya ang larawan kay Kang Miyaong at nangako na dadalhin niya ito sa kanilang bahay balang araw. Nang magpasya silang umuwi, sinabi ni Park Seok-cheol kay Kang Miyaong na sumakay na muna sa kotse at siya naman ay bibili ng inumin. Sa sandaling ito, napansin niya ang isang lalaki na nakaitim na lihim na sumusunod sa kanya. Ang taong nakaitim ay nagpadala ng mga litrato ni Park Seok-cheol at Kang Miyaong kay Boss Kang. Naalala ni Boss Kang ang balita na ipinadala ni chairman si Park Seok-cheol para patayin siya, kaya puno ng galit ang kanyang puso. Matapos ihatid si Kang Miyaong, dumiretso si Park Seok-cheol sa kanilang bahay at nag-usap sila ng kanyang ate sa labas. Nang malaman niyang naghahanap ng empleyado ang hair salon sa kabilang kanto, pinayuhan niya si Kang Miyaong na magtrabaho doon dahil hindi magandang walang ginagawa. Nagsisi si Kang Miyaong na hindi niya napigilan si Park Seok-cheol na sumali sa mundo ng masasamang tao noon. Inakala niya na hindi magtatagal ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya inakala na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin niya ito. Nagsisisi din si Park Seok-cheol sa daan na pinili niya, ngunit hindi na mababago ang nakaraan. Makakaya lang niyang abutin ang buhay sa hinaharap. Naghanda si Kang Miyaong na dumalo sa pagpupulong ng mga magulang sa paaralan ng kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na dumalo siya bilang isang ina, kaya halatang kinakabahan siya. Sinabi ni Park Seok-cheol na sasamahan niya si Kang Miyaong, ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, ang kanyang kaibigang pulis noong bata pa siya ay nakasuot na ng suit at lumapit, na kusa na nag-alok na sumama. Tuwang-tuwa ang nanay ni Park Seok-cheol sa lalaking ito, itinuring siyang manugang sa hinaharap. Balak na nakababatang kapatid na babae na mag-aral sa ibang bansa, ngunit sa sandaling ito, masayang inanunsyo ng kanyang kasintahan na napromote siya bilang associate professor. Parang kinakabahan siyang tumawag kay Kang Miyaong, sinasabi sa kanya na hinihiling ng pamilya na umuwi siya agad at pinapaalalahanan siyang mag-impake na malapit na sila. Nang dumating ang sandali para umuwi, nag-alinlangan si Kang Miyaong, natatakot na baka hindi siya patawarin ng tatay niya, natatakot na baka maging pasanin na naman siya sa pamilya pag-uwi niya. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagpasya siyang magsimula ulit ng paglalakbay. Di nagtagal, pagdating sa tapat ng bahay, sabay-sabay na nakatanggap ng text message ang kaibigan ni Kang Taehon, ang ina, at ang nakababatang kapatid na babae mula kay Kang Miyaong na sinasabing nagdesisyon siyang umalis muli sa bahay. Muntik nang mahimatay ang ina at nakatanggap ng tawag si Park Seok-cheol mula kay Kang Miyaong. Naalala niya ang pagmamalasakit at suporta ni Park Seok-cheol sa libing ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa huli, nanalo ang kanilang pagkakaibigan at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kanselahin ang plano. Hindi alam ni Park Seok-cheol na muntik na siyang mapahama. Pumunta siya sa opisina at nagsumite ng resignation letter sa tauhan at seryosong ipinahayag na
determinado siyang umalis. Binalaan siya ng tauhan na hindi madaling umatras. Kung igigit niya ang pagbibitiw, hindi siya nito hahayaan. Bumuntong hininga lang si Park Seok-cheol, umaasa na hindi siya sasaktan ng tauhan. Pagkaalis sa opisina, nakatanggap si Park Seok-cheol ng text message mula kay Boss Kang. Pagdating niya sa lugar, sinabi ni Boss Kang na gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa buhay. Diretsahang sinabi ni Park Seok-cheol na nagsumite na siya ng resignation letter at umaasa din siya na aalis si Boss Kang sa mundo ng mga gangster para mamuhay ng payapa. Iginiit ni Boss Kang na ito ang trabaho niya, na ito ang ikinabubuhay niya at mananatili siya rito hanggang sa huli. Patuloy siyang pinayuhan ni Park Seok-cheol, sinasabing ang pamumuhay sa mundo ng masasamang tao ay hindi trabaho, kundi isang grupo ng mga mararahas na tao. Ngunit pesimistiko si Boss Kang at sinabing walang pinagkaiba ang pamumuhay sa mundo ng mga gangster at ang pagiging isang ordinaryong tao. Pareho lang silang nagtatrabaho para kumita ng pera. Naramdaman ni Park Seok-cheol na pagod na siya. Bago umalis, sinabi niya kay Boss Kang na tahakin ang tamang landas at maghanap ng taong makakasama niyang kumain. Nang marinig niya ang mga salitang ito, pumunta si Boss Kang sa nursing home kung saan nakatira ang nanay ni Kang Miyaw. Hindi lang niya pinalitan ang kwarto ng nanay ni Kang Miyaw, kundi kusa siyang bumili ng mga pagkain gusto nito. Hindi nagpasalamat si Kang Miyaw at binalaan siya na huwag lalampas sa limitasyon at agad na itinulak ang wheelchair para ibalik ang nanay niya sa dating kwarto. Sinabi ni Boss Kang na may pangarap din ang kanyang nakababatang kapatid na babae na maging pintor, umaasang magiging isang mahusay na pintor balang araw. Ngunit sa huli, namatay siya nang hindi natupad ang kanyang pangarap. Sa tingin niya, malamang na sobrang nasaktan ang kanyang kapatid na babae noon. Dahil mayroon siyang kapatid na lalaking gangster, walang kwenta at walang kakayahan. Sa makatuwid, umaasa siya na tatanggapin ni Kang Miyaw ang kanyang tulong upang hindi na niya maranasan ang kanyang mga pagkakamali. Medyo naantig si Kang Miyaw, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinulak pa rin niya ang wheelchair at ibinalik ang kanyang ina sa dating kwarto. Samantala, iniulat ng tauhan ang pagbibitiw ni Park Seok-cheol sa chairman. Naniniwala ang tauhan na hindi magbabago ang isip ni Park Seok-cheol, kaya gusto niya itong turuan ng leksyon na hindi nito malilimutan. Siniraan pa niya si Park Seok-cheol, sinasabing pag-alis nito ay posibleng sumama ito kay Boss Kang at kailangan nilang bunutin ang ugat. Personal na nakipagkita ang chairman kay Park Seok-cheol at pinayuhan siyang bawiin ang kanyang pagbibitiw. Sinabi niya na kung aalis si Park Seok-cheol, walang na siyang mapagkakatiwalaan pa. Diretsahang sinabi ni Park Seok-cheol na nasa tabi pa rin ng chairman ang tauhan, ngunit sumagot ang chairman na walang kakayahan ang tauhan at mayroon pa siyang bulag na kumpiyansa at wala siyang ginagawang matino. Sinabi niya na lagi niyang itinuturing si Park Seok-cheol bilang number 2 sa kanilang grupo. Nagpasya ang chairman na magretiro na at ibibigay ang buong kumpanya kay Park Seok-cheol. Isang bagay lang ang hindi niya sinabi sa kanya, iyon ay mayroon siyang tumor. Sa sandaling ito, pareho silang walang kamalay-malay na ang kanilang pag-uusap ay narinig ng tauhan sa labas ng pinto. Agad siyang nainggit. Tinanggihan ni Park Seok-cheol ang pakiusap ng chairman. Matapang na umalis si Park Seok-cheol sa kumpanya. Matapos magpaalam, ibinalita niya ang magandang balitang ito kay Kang Miyaw. Tuwang-tuwa si Kang Miyaw, masaya na sa wakas ay nakatakas na siya sa kinamumuhi ang mundo ng mga gangster. Gayunpaman, dahil sa malamig na pagtanggi ni Kang Miyaw, hindi nasiyahan si Boss Kang at inutusan ang kanyang mga tauhan na kumilos agad. Pinagsama-sama ng tauhan ni Boss Kang ang kanyang mga tao at pumunta sila para saktan at guluhin ang mga tauhan ni Park Seok-cheol habang sila ay nagtitipon. Isa sa kanila ang tumawag kay Park Seok-cheol para humingi ng tulong. Pagkasagot pa lang niya sa tawag ay sinadya siyang banggain ng isang truck. Nang magising si Park Seok-cheol ay nasa ospital na siya. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigang pulis na ito ay isang sinasadyang pag-atake. Ang truck ay may huwad na plaka at ipinapakita ng TV na sinundan na siya nito sa loob ng 1-0 minuto. Halatang sinadya ito. Sinabi pa ng kanyang kaibigan na alam niya kung sino ang nasa likod ng krimen. Ngunit hiniling ni Park Seok-cheol sa kanyang kaibigan na huwag nang mag-imbestiga. Iniisip niya na kung talagang gusto siyang patayin ng kalaban, hindi siya magiging sugatan lang. Gusto niyang ituring ang insidenteng ito bilang isang hindi sinasadyang aksidente dahil ayaw na niyang ma-involve pa sa mundo ng mga gangster. Pagkaalis ng kanyang kaibigan, tumawag si Park Seok-cheol kay Boss Kang. Alam niyang siya ang nasa likod nito at umaasa siyang matatapos na ang lahat dito. Pagkatapos ma-discharge, nagtrabaho si Park Seok-cheol sa garden ng chairman ng Union. Ibinahagi niya ang magandang balitang ito kay Kang Miyaw. Tuwang-tuwa siya na nakahanap na siya ng trabaho at nagsimula na ng bagong buhay. Naniniwala siyang tiyak na magiging mas maganda ang lahat sa hinaharap. Samantala, sinabi ng nanay ni Park Seok-cheol sa kanyang asawa ang plano ng kanilang bunsong anak na babae na mag-aral sa ibang bansa. Sinusuportahan ng kanyang tatay ang desisyon ng kanyang anak. Kahit na mahirap sila, hinimok niya ang kanyang anak na ituloy ang kanyang pangarap. Ngunit ang kanyang kasintahan ay tutol sa long-distance relationship. Naniniwala siya na mahalaga ang pangarap, ngunit hindi rin maaaring baliwalain ang katotohanan. Kung igigit niya ang pag-alis, walang makakapagsabi kung ano ang magiging kapalaran ng kanilang relasyon. Sa kabilang banda, kinakailangan ng pera ng kanilang pamilya at tutol naman ang kanyang kasintahan na magkahiwalay sila, kaya nasa mahirap na sitwasyon ang nakababatang kapatid na babae. Sa panig ng kanyang kasintahan, kinakaharap din niya ang isang pagsubok. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang anak na babae, nalaman ng direktor na mayroon siyang kasintahan. Tinanong niya kung matutulungan ba ng pamilya ng kanyang kasintahan ang kanyang karera at ginamit ang sarili niyang karanasan para payuhan siyang makipaghiwalay. Nangako siya na kung magiging manugang niya ito, buo niya itong susuportahan para maging full professor. Sinabi pa niya na ang isang lalaking masyadong emosyonal
emosyonal ay mahirap magtagumpay at umaasa siyang isasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian. Nahaharap din si Kang Miyaong sa mahirap na sitwasyon. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa nursing home na nagsasabing biglang nagkasakit ang kanyang ina. Sinabi ng doktor na critical ang kanyang kondisyon at kailangan siyang ilipat sa isang malaking ospital para sa operasyon. Walang sapat na pera si Kang Miyaong para sa kanyang ina. Habang nag-aalangan pa siya, mabilis na tumawag ng ambulansya si Boss Kang na bumibisita pa lang. Pagkatapos dalhin ang kanyang ina sa malaking ospital, kusa ulit na binayaran ni Boss Kang ang bayarin sa ospital at ang halaga ng operasyon. Pinayuhan ng kapatid na babae ni Park Seok-cheol si Kang Miyaong na huwag mag-alala, nagagaling ang kanyang ina. Nagreklamo din siya na hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay kamakailan. Una, na-aksidente sa kotse si Park Seok-cheol at ngayon, lumala ang sakit ng nanay ni Kang Miyaong. Sa sandaling ito, nalaman ni Kang Miyaong na naaksidente si Park Seok-cheol. Nang marinig niyang sinadya siyang banggain ng sasakyan, naalala agad niya ang mga sinabi sa kanya ni Boss Kang. Hinarap niya si Boss Kang at tinanong kung siya ang nanakit kay Park Seok-cheol. Inamin ni Boss Kang na siya nga. Sinabi niyang gusto niya si Kang Miyaong, kailangan ni Kang Miyaong ng tulong at kaya niyang gawin iyon, samantalang hindi kaya ni Park Seok-cheol. Pinayuhan pa niya si Kang Miyaong na makipaghiwalay kay Park Seok-cheol. Kung hindi niya masisigurado na hindi niya sasaktan si Park Seok-cheol muli. Napansin ng nakababatang kapatid na babae ni Park Seok-cheol na hindi simple ang relasyon ni Kang Miyaong at Boss Kang. Kaagad na sinabi ang tungkol sa pagdadala ni Boss Kang sa ina ni Kang Miyaong sa ospital at ang pagbabayad niya sa mga bayarin kay Park Seok-cheol. Agad na tinawagan ni Park Seok-cheol si Boss Kang, binabalaan siyang lumayo kay Kang Miyaong at huwag nang gumawa ng anupaman. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para bisitahin sina Kang Miyaong at ang kanyang ina at may mabigat na kalooban si Kang Miyaong. Matapos siyang ihatid, hindi na niya sinasagot ang mga text message o tawag niya. Hindi mapakali si Park Seok-cheol kaya pumunta siya sa bahay ni Kang Miyaong. Ngunit nagpanggap si Kang Miyaong na wala siya sa bahay at tumanggi siyang makipagkita. Matapos ang matinding pag-iisip, kusa siyang tumawag kay Park Seok-cheol at hiniling na magkita sila sa parke na madalas nilang puntahan. Nang makita ang pagod na mukha ni Kang Miyaong, nalungkot si Park Seok-cheol dahil hindi niya inalagaan ang sarili niya sa mga nakaraang araw. Tahimik ng matagal si Kang Miyaong at pagkatapos ay masakit na sinabi, gusto kong makipaghiwalay. Para sa kaligtasan ni Park Seok-cheol, masakit na nakipaghiwalay si Kang Miyaong. Nagsinungaling siya na mahirap ang kanyang sitwasyon at mas mabuti siguro kung mag-isa na lang siya. Tinawag siya ni Park Seok-cheol nang akmang aalis na siya at sinabi na kung masyado siyang nahihirapan, bumalik lang siya sa kanya at hihintayin niya siya habang buhay. Habang nasa bus, umiiyak si Park Seok-cheol. Bumalik sa kanyang isipan ang bawat sandali pagkatapos ng muling pagkikita nila ni Kang Miyaong. Alam niya na ang pagmamahal niya kay Kang Miyaong ay hindi niya kayang bitawan sa buong buhay niya. Tahimik ding umiiyak si Kang Miyaong, naalala niya ang sandali ng habulin ni Park Seok-cheol ang kanilang school bus. Nalaman niyang nasaktan na niya si Park Seok-cheol ng isang beses at hindi na niya kayang saktan ito ng pangalawang beses. Agad siyang tumakbo pabalik para hanapin si Park Seok-cheol, ngunit umalis na ito. Malungkot na naupo si Kang Miyaong sa gilid ng kalsada at sa sandaling ito, biglang tumawag ang ospital. Nang dumating siya sa ospital, nasa operating room na ang kanyang ina para sa emergency surgery. Nagdasal siya na maging matagumpay ang operasyon ng kanyang ina upang makasama pa niya ito. Ngunit sa kasamaang palad, umanaw ang kanyang ina. Nawala ng tanging pamilya, matinding sakit ang naramdaman ni Kang Miyaong. Sinupil niya ang kanyang damdamin at pilit na inasikaso ang libing ng kanyang ina. Nang makita si Park Seok-cheol, bigla niyang binitawan ang mga emosyon na matagal niyang kinimkim. Niyakap siya ni Park Seok-cheol para hayaan siyang umiyak. Pagkatapos, tinawag ni Park Seok-cheol ang kanyang malalapit na kaibigan at ang kasintahan ng kanyang kapatid na babae para sama-samang ayusin ang lahat ng maliliit at malalaking bagay sa libing. Nanatili siya sa tabi ni Kang Miyaong, tinatanggap ang mga bisitang nakikiramay at naging kanyang matatag na sandigan. Nang marinig ang balita, pumunta rin si Boss Kang at nakita silang magkatabi. Sinabi lang niya kay Park Seok-cheol na alagaan si Kang Miyaong at umalis. Pagkatapos ilibing ang kanyang ina, nagpa siya si Kang Miyaong na lumipat. Sinabi niya na pagkatapos niyang maging maayos, bibisita siya sa bayan ng kanyang ina. Sinabihan siya ni Park Seok-cheol na kumain ng maayos at huwag magkakasakit. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis na, iniwan siya para makapag-isip. Hindi napigilan ni Kang Miyaong ang kanyang pagkamuhi sa paghihiwalay at sinabi niya ang totoo. Nakipaghiwalay siya dahil natatakot siyang masaktan si Park Seok-cheol. Ang mga araw na kasama niya si Park Seok-cheol ay nagpasaya sa kanya, ngunit mas nag-aalala siya na kung magpapatuloy sila, malalagay sa panganib si Park Seok-cheol at baka mabayaran pa niya ito ng kanyang buhay. Niyakap ng mahigpit ni Park Seok-cheol si Kang Miyaong at humingi ng tawad ng may pagsisisi. Sinisisi ang sarili na hindi siya nag-isip noon at hinayaan siyang mag-isa na harapin ang ganoong kalaking pressure. Pagkatapos, nagpa siya si Park Seok-cheol na maglakbay kasama si Kang Miyaong. Dinala niya si Kang Miyaong sa kanyang pinagtatrabahuhan, sinabihan siyang maghintay doon at umuwi siya para mag-impake. Habang pabalik, dumaan muna si Park Seok-cheol kay Boss Kang. Nahulaan niya na nakipaghiwalay si Kang Miyaong dahil kay Boss Kang. Matatag na sinabi ni Park Seok-cheol kay Boss Kang na kahit anong gawin niya, hindi sila maghihiwalay
paghiwalay ni Kang Miyaong at umaasa siyang titigil na siya. Kasabay nito, naniniwala siya na ang mabuting kalikasan ni Boss Kang ay hindi kailanman nagbago. Umaasa siya na maaalis nila ang mga nakaraang alitan at magbabalik sa isang mapagkakatiwalaang pagkakaibigan na makakasama niyang kumain tulad ng dati. Sa harap ng pagiging diretsahan ni Park Seok-cheol, katahimikan ang naging sagot ni Boss Kang. Samantala, pumunta ang chairman sa bahay ng tatay ni Park Seok-cheol at binanggit ang tungkol sa pagpunta ni Boss Kang at kanyang mga tauhan para guluhin ang mga tauhan ng grupo at nag-aalangan siya kung dapat ba siyang gumanti. Sa huli, siya ang may kasalanan kay Boss Kang noon. Lumalabas na si Boss Kang ay dating miyembro ng grupo. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, nakaramdam ng pagkainggit sa kanya ang chairman. Bagamagi alam niyang siniraan ng kanyang tauhan si Boss Kang na nagnakaw ng pera, pinili pa rin ng chairman na paniwalaan ang kanyang tauhan at sa huli ay pinilit si Boss Kang na traidorin ang grupo. Hindi niya inakala na ang isang maling hakbang ay hahantong sa kanila sa isang sitwasyon na puno ng puot ngayon. Matapos marinig ang kwento, naalala ng tatay ni Park Seok-cheol ang nangyari sa kanya noon sa kulungan. Dahil sa kanyang pagmamataas, ayaw niyang tumanggap ng pera ng direkta mula sa chairman, kaya gumamit siya ng hindi direktang paraan upang ipasok ng chairman si Park Seok-cheol sa grupo at ginawang sweldo ni Park Seok-cheol ang perang iyon. Ang matinding pagmamataas na iyon ang nagtulak sa kanyang anak sa gulo ng mundo ng mga gangster. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na ang tauhan na nagsinungaling laban kay Boss Kang noon ay may galit pa rin kay Park Seok-cheol. Balak niyang kumbinsihin ang chairman na saktan si Park Seok-cheol. Ngunit nang dumating siya, nakita niyang walang malay ang chairman sa sahig. Hindi niya agad itong tinulungan, kundi umupo pa siya sa silya ng chairman, tinatamasa ang pakiramdam ng pagiging boss na matagal na niyang pinapangarap. Pagkaraan ng ilang sandali, kalmado siyang tumawag ng ambulansya. Pagkatapos dalhin ang chairman sa ospital, nalaman ng tauhan na may brain tumor ito. Hindi siya nag-alala, kundi tuwang-tuwa pa siya. Ang rurok ng kapangyarihan na matagal na niyang pinapangarap ay nasa kanyang harap na. Kinokonsidera pa rin ng tauhan si Park Seok-cheol na kanyang kalaban. Ngayon na malubha ang chairman, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan, inuutusan silang gawin ang lahat para makuha si Park Seok-cheol para ganap na maalis ang banta. Walang alam ang tatay ni Park Seok-cheol sa nangyayari sa chairman. Dahil papalapit na ang araw ng pagbabayad ng utang ng pamilya, sobrang nalulungkot siya at balak niyang mangutang sa mga loan shark. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ng kanyang asawa na nabayaran na ng kanilang bunsong anak na babae ang lahat ng utang. Lumalabas na ang kasintahan ng nakababatang kapatid na babae ay tutol sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, ngunit naantig siya sa kanyang pagiging porsigido at naaalala din niya ang kanyang sariling mga pangarap noon. Napagdesisyonan niyang samahan siya sa pag-aaral sa ibang bansa upang magkasama silang magsikap para sa kanilang kinabukasan. Nang nalaman ng nobyo ang desisyon ng dalaga, naantig siya at nakonsensya, umiiyak na niyakap siya. Sinabi niyang tinalikuran na niya ang ideya ng pag-aaral sa ibang bansa at balak niyang gamitin ang pera para tulungan ang pamilya na malampasan ang kahirapan. Inalok ng nobyo niyang siya na lang ang magbayad ng gastusin sa pag-aaral para matulungan siyang matupad ang kanyang pangarap, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, ibinigay ng dalaga ang pera niya sa kanyang ate. Para hindi maging pabigat sa ate niya, sinadya niyang ipagpalit ang tiket sa loto na kakabili lang ng kanyang ate, at nakangiting sinabi na maliban na lang kung manalo ang tiket sa loto, hindi na niya iisipin pang mag-aral sa ibang bansa. Pinasisisi ng ama ni Seok-cheol ang sarili dahil hindi siya naging sandigan para sa kanyang anak, sa halip pinasan pa niya ito. Uminom siya para makalimutan ang problema, galit sa sarili dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nagpasalamat din si Seok-cheol sa kanyang kapatid na babae at nagdalamhati na hindi siya makatulong sa pamilya. Ngunit ang kanyang kapatid na babae ay nag-alo sa kanya na sinabing ang pinakamahalagang gawain niya ngayon ay alagaan si Miyaong at magsaya sa bakasyon kasama siya. Nang marinig ito, agad dinawagan ni Seok-cheol si Miyaong, ngunit agad namang dumating ang isang grupo ng mga tauhan mula sa gang at hinarangan siya. Dinala si Seok-cheol pabalik sa kumpanya, kung saan inakusahan siya ng utusan na nakipagsabwatan sa boss na si Kang, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin at itali siya. Para alisin ang boss na si Kang, ginamit ng tauhan ang telepono ni Seok-cheol upang magpadala ng mensahe. Nag-aanyaya kay Boss Kang na magkita sa dating restaurant. Nang matanggap ni Boss Kang ang mensahe, naalala niya ang sinabi ni Seok-cheol na sana say maibalik nila ang kanilang pagkakaibigan at kumain ng magkasama, kaya masaya siyang pumunta sa pulong na ito. Ngunit nang dumating siya sa restaurant, natuklasan niyang ang pamilyar na may-ari ay napalitan ng isang estranghero, at ang mga customer sa paligid ay tila nagtatago at kahina-hinala. Nang mapansin niyang may mali at balak ng umalis, napalibutan siya ng tauhan at ng kanyang mga kasama. Tahasan nilang sinabi na gusto nilang kunin ang buhay niya sa araw na iyon. Sumubok si Boss Kang na lumaban, tumatakbo palabas mula sa restaurant patungo sa kalsada. Sa sandaling hindi na siya makakaya, dumating ang dalawang subordinate na nag-aalala sa kanya upang iligtas siya. Nagsama-sama silang tatlo upang lumaban at sinamantala ang pagkakataon upang sumakay sa kotse at makatakas. Nagduda si Boss Kang na nakipagsabwatan si Seok-cheol sa tauhan upang bitagin siya, kaya kinamuhian niya si Seok-cheol hanggang sa buto. Sa oras na ito, si Seok-cheol ay nagpupumilit na makawala na gustong putulin ang lubid upang makatakas. Ang subordinate na may tungkulin sa pagbabantay ay naawa sa kanya, ngunit nang wala pa ang tauhan, palihim niya itong pinakawalan. Agad na hinanap ni Seok-cheol si Miyaong, at nang makita siya, dumating na ang mga tauhan ni Boss Kang. Hiniling niya sa Union President na dalhin si Miyaong sa bus
station. Pagkatapos ay nagpaalam na magkikita sila doon matapos niyang maalis ang mga humahabol. Matapos magbigay ng mga tagubilin, mabilis na sumakay si Seokchul sa kotse. Nang makita niyang hindi bumibitaw ang mga humahabol, sinimulan niyang izigzag ang kotse. Matapos magkaroon ng isang sandali, mabilis siyang bumaba sa kotse at tumakbo sa subway station, tumalon sa gate ng tiket at sumakay sa tren, at sa wakas ay naalis niya sila. Bumagsak siya sa upuan, ang dugo sa kanyang kamay ay patuloy na tumutulo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nais niya ay makita si Miyaong sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay natagpuan ni Seokchul si Miyaong sa bus station, at dahil sa takot pa rin, niyakap niya ito, masayang nakaligtas silang dalawa. Sinabihan niya si Miyaong na sumakay muna sa kotse, at inilagay ang maleta, ngunit nang matapos siyang maglagay ng bagahe, at handa na siyang sumakay sa kotse, isang taong nakaitim at nakasombrero ang biglang lumitaw, at sinaksak siya. Nakita ni Miyaong na bumagsak si Seokchul, at sa takot, sumigaw siya at umiyak, tinatawag siya na magising. Si Seokchul ay dinala sa emergency room, at sa kabutihang palad, ang operasyon ay matagumpay, ngunit siya ay nahulog sa malalim na koma. Ang ama ni Seokchul ay nagmadaling pumunta, hinawakan ang kamay ng kanyang anak, at nagsisi ng husto, sinisisi ang sarili na siya ang dahilan ng pagkasira ng kanyang anak. Sa koma, maraming mga piraso ng alaala ang lumitaw sa isip ni Seokchul, ang matamis na sandali kasama si Miyaong, ang eksena ng paghihiganti ng tauhan, at sa huli ay huminto sa imahe ng taong nakaitim na sumaksak sa kanya. Ang matinding pagkabigla ay nagpabalik sa kanya sa malay, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bago iyon, inaresto at kinuwestiyon ng kanyang pulis na kaibigan ang mga tauhan ni Boss Kang upang mahanap ang maisala, ngunit iginiit nila na hindi nila sinaktan si Seokchul. Hiniling ng kanyang kaibigan kay Miyaong na alalahanin ang sitwasyon noong panahong iyon, ngunit wala siyang maalala tungkol sa salarin. Dahil sinaktan ni Boss Kang si Seokchul noon, nagduda siya na siya ang may gawa, kaya tinawagan niya ito para makipagkita. Nahulaan din ng kapatid na lalaki ni Boss Kang na ang kanyang kapatid ang may gawa. Dahil sa kaguluhan ngayon, hiniling niya kay Boss Kang na hanapin ang maisala at pilitin itong sumuko. Tinanong ng pulis na kaibigan si Seokchul kung nakita niya ng malinaw ang mukha ng umaatake. Nakita talaga ni Seokchul ang mukha sa ilalim ng sombrero, ngunit nagsinungaling siya at sinabing hindi niya nakita. Ang tuso na tauhan ay dumalaw, nagtatanong kung nakita ba niya ang salarin. Patuloy na sinabi ni Seokchul na wala siyang nakita. Matapos umalis ng tauhan, lumabas si Seokchul sa pasilyo para magpahangin na may magkahalong damdamin habang naalala niya ang pagsaksak sa kanya. Nakita niya ng malinaw ang mukha ng umaatake, at ang tao ay nanginginig pa na humihingi ng tawad sa kanya. At ang umaatake ay ang high school student na ilang beses na humiling na sumali sa gang at pinayuhan niyang huwag sumali. Tinawagan ni Seokchul ang high school student, sinasabing maayos na siya at hindi na siya magsasampa ng kaso. Ang tanging pag-asa niya ay sabihin mo ang katotohanan kung sino talaga ang nasa likod nito. Na ospital na, nervyos na siya dahil sa pagsaksak. Kinausap noon ng tauhan ang binata sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Ginamit niya ang interes upang akitin siya. Sinasabi na kung papatayin lang ng mag-aaral si Seokchul, mamumuhunan siya sa ina ng binata upang magbukas ng sariling restaurant upang hindi na ito mag-isa na maghirap sa pagpapalaki sa kanyang anak. Nais ng mag-aaral na sumali sa gang, ngunit pinigilan siya ni Seokchul. Alam niyang gusto ni Seokchul ang makabubuti sa kanya, kaya ayaw niyang saktan siya. Ngunit ginamit ng tauhan ang kaligtasan ng ina ng binata upang bantaan siya na nagsasaad na kung hindi siya kikilos, bukas ang makikita niya ay ang bangkay ng kanyang ina. Para protektahan ang kanyang ina, napilitan ang mag-aaral na saktan si Seokchul. Nang malaman ang buong katotohanan, hiniling ni Seokchul sa mag-aaral na agad na sumuko sa istasyon ng pulisya at agad na umalis sa kanyang pinagtataguan dahil hindi hahayaan hanggang na mabuhay ang isang taong gumawa ng maruming trabaho. Gayunpaman, pagkatapos ng tawag, may kumatok sa kanyang pintuan at sa labas ay ang mga tauhan ng tauhan. Sinungaling silang sinabi na dadalhin siya sa isang ligtas na lugar upang maiwasan ang paghahanap sa kanya ni Seokchul. Ang inosenteng mag-aaral ay sumunod sa kanila, ngunit paglabas niya sa pinto, may dumating na ibang mga lalaki at sa pilitang isinakay siya sa kotse. Kinabukasan, hindi sinasadyang napanood ni Seokchul ang balita na natagpuan ang bangkay ng mag-aaral sa ilog. Pinaghihinalaan ng pulisya na sumakay ang binata sa kanyang motorsiklo at bumangga sa isang construction site at hindi sinasadyang nahulog sa ilog at namatay. Agad na tinawagan ni Seokchul ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Sa kabilang linya, masakit na sinabi ng subordinate na ang pagkamatay ng binata ay hindi aksidente, kundi sanhi ng pagpatay ng tauhan. Habang nagpapagaling ang chairman, sinamantala ng tauhan ang pagkakataon upang makuha ang kanyang posisyon, naging mapagmataas at walang pakundangan sa kumpanya. Nang bumalik ang chairman sa kumpanya, pagkatapos niyang gumaling, nakita niya ang upuan sa opisina na umiikot pa. Sa isang iglap, nahulaan niya na ang tauhan ay umupo sa kanyang posisyon na nagpaplano na agawin ito. Nang malaman na inatake si Seokchul, hinihinala ng chairman na ang tauhan ang may gawa, ngunit isinisi niya ang lahat kay Boss Kang at sumumpa na wala siyang kinalaman dito. Alam ng chairman ang pagkatao ni na Seokchul at Boss Kang, at ngayon ay labis siyang nagsisisi na madali siyang naniwala sa tauhan at pinalaya si Boss Kang. Hindi siya naniwala sa mga kasinungalingan nito na sinasabing kung malalaman niyang ang tauhan ang gumawa ng masama kay Seokchul, sisiguraduhin niyang magbabayad ito ng malaki.
Natatakot na mahuli, inutusan ng tauhan ang kanyang mga tauhan na gapusin ang binata at itapon siya mula sa tulay patungo sa ilog. Nang marinig ang walang puso na gawin ng tauhan, agad na tinawagan ni Seokjul si Boss Kang para makipagkita. Sa kabila ng galit, pumunta pa rin si Boss Kang sa ospital. Dito, ikinuwento ni Seokjul na noong araw na umalis si Boss Kang sa gang, siya ay dinukot at brutal na binugbog ng tauhan. Ginamit ng tauhan ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe kay Boss Kang na naglalayong itulak siya sa kamatayan. Ayaw niyang matrap silang dalawa ng tauhan na magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang sariling paraan para harapin ang tauhan at umaasa siya na hindi makikialam si Boss Kang. Bago umalis, pinaalalahanan ni Boss Kang si Seokjul na isipin si Miyaong at huwag ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang tao tulad ng tauhan. Hindi ito karapat-dapat na ipagpalit ang isang buhay sa isa pa. Sa araw ding iyon, pinalabas si Seokjul sa ospital at inanyayahan niya si Miyaong na kumain sa kanilang bahay. Sa parehong oras, dumating ang nobyo ng kanyang kapatid na babae at ang kanyang pulis na kaibigan. Nagkaroon ang buong pamilya ng isang masaya at mainit na hapunan at lahat ay nakangiti. Sa hapagkainan, lumuhod ang nobyo ng kanyang kapatid na babae. Humihingi ng pahintulot sa mga magulang ni Seokjul na pakasalan ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang naipong pera sa loob ng maraming taon upang magkasama silang mag-aral sa ibang bansa. Hindi rin napigilan ng matalik niyang kaibigan at kusang loob na nagpahayag ng kanyang pagnanais na alagaan ang nakatatandang kapatid na babae ni Seokjul at ang kanyang anak. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nag-iisa si Seokjul na lumabas sa bakuran. Nararamdaman ng ama na may iniisip ang kanyang anak kaya sinundan niya ito. Inalala ni Seokjul ang masasayang alaala noong bata pa siya nang sinamahan siya ng kanyang ama sa pagtatanim ng puno. Kusa niyang tinanggal ang agwat sa pagitan nila at sinabi sa isang mapanlikhang paraan na umaasa siyang anuman ang piliin niya, mananatili ang kanyang ama sa kanyang pananampalataya sa kanya. Bagaman hindi niya alam kung ano ang gagawin ng kanyang anak, naniniwala ang kanyang ama na si Seokjul ay naging isang responsableng tao. Nangako siya na anuman ang nais niyang gawin, mananatili siya sa kanyang pananampalataya sa kanyang anak. Kinabukasan, hinanap ni Seokjul ang chairman na nangingisda. Tinanong niya kung ibinigay ba niya ang kumpanya sa tauhan. At binanggit din niya na kamakailan lang ay nagdala ang tauhan ng kanyang mga tauhan upang magsimula ng gulo sa teritoryo ni Boss Kang. Nagkaroon ng ilang malaking away sa pagitan ng dalawang panig. Mariing sinabi ng chairman na hindi niya kailanman ibibigay ang kumpanya sa tauhan. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinigilan ito noon ay dahil alam niyang sa huli ay siya ang magbabayad ng kahihinatnan. Sinabi ni Seokjul sa chairman na sa susunod ay gagamitin niya ang kanyang sariling paraan para harapin ang tauhan. Sumang-ayon ang chairman, ngunit hindi niya nakalimutan na paalalahanan siya na huwag siyang magpapahintulot na masugatan. Pagkatapos, hinanap ni Seokjul ang sugalero. Ang taong iyon ay dating inutusan ng tauhan na patayin si Boss Kang ngunit tumakas dahil sa takot. Hiniling niya sa lalaki na tulungan siyang buksan ang isang kotse. Nang makahanap ng makakatulong, tinawagan ni Seokjul ang tauhan. Direkta niyang ibinunyag ang kanyang mga krimen. Sinabi na inutusan niya ang isang tao na patayin siya at brutal na sinaktan ang high school student. Kahit na natakot ang tauhan, matigas pa rin siyang tumanggi. Sa parehong oras, ayon sa plano, binuksan ng sugalero ang pinto ng kotse ng tauhan at palihim na kinuha ang memory card ng dashcam. Nang marinig ang alarm ng kotse, nagduda ang tauhan at bumaba para tingnan ito. Ngunit sa oras na ito, tumakas na ang sugalero. Akala niya ay may hindi sinasadyang nakahawak sa kotse, kaya hindi na siya nag-isip pa. Nang makuha ang memory card, hindi agad pumunta si Seokjul sa istasyon ng pulisya. Sa halip, hinanap niya si Miyaong na nag-ensayo sa labas. Nang marinig niya ang kanyang tuwa sa nalalapit na pagtatanghal sa entablado, sumama ang kanyang loob. Nang magpaalam sila, niyakap ni Seokjul nang mahigpit si Miyaong. Itinatago ang lahat ng pagsisisi at pagmamahal sa kaibuturan ng kanyang puso, nang walang anumang abnormalidad. Matapos umalis kay Miyaong, dinala ni Seokjul ang kanyang buong pamilya para kumain sa labas. Nang makita ang kanyang ina na nahihirapan, partikular siyang nagpaalala sa kanyang ate at ama na tulungan ang kanyang ina ng mas madalas sa hinaharap. Napansin ng kanyang ate na may kakaiba sa kanyang mga aksyon at salita. Tila siya ay nagpaplano para sa hinaharap. Dali-daling nagbiro si Seokjul upang ilihis ang usapan na sa wakas ay nagtanggal sa hinala ng kanyang ate. Nang gabing iyon, tinapos ni Seokjul ang lyrics ng kanta na ipinangako niya kay Miyaong at inilagay ito sa harap ng libingan ng kanyang ina. Matapos ayusin ang lahat, mag-isa siyang nagmaneho patungo sa kumpanya. Sa kalagitnaan ng daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Boss Kang. Pinayuhan siya nito na huwag maging matigas ang ulo at lalong hindi dapat gumawa ng isang tao na misyon. Ngunit nagdesisyon na si Seokjul. Ayaw niyang masangkot ang sinuman. Gusto niyang gamitin ang kanyang sariling lakas upang ganap na alisin ang tauhan, upang maiwasan ang mas maraming inosenteng tao na magdusa sa hinaharap. Sa parehong oras, sa kahilingan ni Seokjul, dinala ng kanyang pinagkakatiwalaang subordinate ang memory card ng dashcam sa pulisya. Naglalaman ang memory card ng isang malinaw na video na nagtatala ng eksena kung saan pinatay ng tauhan at ng kanyang mga tauhan ang high school student na naging hindi mapapabulaanan na ebidensya. Nang malaman ni Seokjul na mag-isa niyang hinahanap ang tauhan, agad na napagtanto ng kanyang pulis na kaibigan ang kalubhaan ng problema at agad na dinala ang kanyang mga kasama upang iligtas siya. Sa oras na ito, dumating na si Seokjul sa kumpanya. Hinarap niya ang tauhan at hinikayat siya na sumuko sa pulisya kasama niya at pagbabayaran ang kanyang mga krimen. Hindi lang tumanggi ang tauhan na aminin ang kanyang mga krimen, ngunit inutusan din niya ang
kanyang mga tauhan na salakayin si Seokcheol. Nang magsimula ang labanan, dumating si Boskang kasama ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Seokcheol. Nang makita ang kanyang mga tauhan na natalo, natakot ang tauhan at tumakbo, hawak ang kanyang ulo. Hinabol siya ni Seokcheol, inipit siya sa sulok sa rooftop. Binigyan niya siya ng huling pagkakataon na hinihiling na sumuko siya sa pulisya. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, kinuha ng tauhan ang kutsilyo na nakatago sa kanyang katawan at nagpa siya na makipaglaban kay Seokcheol. Ngunit hindi siya kalaban ni Seokcheol. Sa ilang paglaban, hindi na siya makalaban. Sinuntok ni Seokcheol ang tauhan. Nang maisip niya si Boskang na umalis sa gang dahil sa kanya at ang inosenteng high school student na nawala ng buhay, nag-apoy ang galit sa kanyang puso at tumindig ang pagnanais na pumatay. Sa oras na iyon, dumating ang kanyang matalik na kaibigan at ang pulisya. Pinigilan ang nakamamatay na suntok na malapit na niyang gawin. Sa sumunod na paglilitis, sa matibay na ebidensya ng pagpatay sa binata, hinatulan ng korte ang tauhan ng 20 taong pagkakakulong. Para naman kay Seokcheol, dahil sa kaso ng sinadyang pananakit, siya ay sinentensyahan ng 2 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Sa ibang pangyayari, pagkatapos ng pagtatanghal, nabasa ni Miyaong ang mensahe ni Seokcheol na nagsasabi na iniwan niya ang lyrics ng kanta sa harap ng libingan ng kanyang ina. Isang masamang pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso. Agad siyang tumakbo sa lugar kung saan inilagay ang libingan ng kanyang ina. Sa sobre, bukod sa hindi natapos na lyrics ng kanta, mayroon ding suicide note na iniwan ni Seokcheol. Makalipas ang ilang sandali, bumisita si Miyaong sa kanya sa kulungan. Sa sandaling nagkita sila, agad bumuhos ang mga luha na matagal niyang pinipigilan. Ngunit nais ni Seokcheol na kalimutan siya at magsimula ng bagong buhay. Ano man ang pagmamakaawa ni Miyaong, matigas siyang tumalikod at ayaw nang magsalita pa. Makalipas ang 2 taon, ang kanyang kapatid na babae na nag-aral sa Estados Unidos matapos magpakasal ay tumawag sa kanyang ina. Sinabi niya na natapos na niya ang kanyang pag-aaral at nakahanap na siya ng trabaho sa Estados Unidos. Maayos din ang karera ng kanyang asawa. Ang kanyang ina ay lubos na ipinagmamalaki ang kanyang 2 anak. Pagbebenta ng mga kotse, tuwing may nakakausap siyang masungit na customer, tinatakot niya sila sa pamamagitan ng pagbabanta na pulis ang kanyang asawa upang pigilin sila. Sabi ng kanyang ina, hindi pa siya kasal pero tinatawag na niya ang kanyang sarili na asawa. Ngunit sa kanyang mga salita, makikita na inaasahan niya ng husto ang kasal. Sa loob ng 2 taon sa kulungan, unti-unting nahanap ni Seokcheol ang kapayapaan ng isip. Araw-araw, matapos tapusin ang kanyang trabaho, inilulubog niya ang kanyang sarili sa mga libro na gusto niya. Isang araw, hindi sinasadyang narinig niya sa radyo ang isang interview kay Miyaong na ngayon ay isang sikat na mang-aawit at manunulat ng kanta. Sa pagtatapos ng programa, kumanta si Miyaong ng isang kanta para sa kanyang minamahal, na siyang obra na sinulat ni Seokcheol at Nam SC. Sa radyo, mahinahon na inamin ni Miyaong, umaasa siya na maririnig ng taong iyon ang kantang ito, upang malaman niya na hindi siya aalis at maghihintay siya rito. Patuloy na tumutulo ang luha ni Seokcheol. Ang malalim na pag-ibig ni Miyaong ay muling nagbukas ng pinto sa kanyang puso na matagal na niyang sinikap na isara. Makalipas ang 6 na buwan, pinalaya si Seokcheol sa kulungan. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi na kailangan pang sunduin siya. Gusto niyang mag-isa na bumalik. Paglabas niya sa gate ng kulungan, tumingala siya at nabigla nang makita niya si Miyaong na nakatayo doon, suot ang isang one-piece dress. Ito ang regalo na ibinigay niya sa kanya 2 taon na ang nakararaan. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang pag-ibig sa kanilang mga tingin ay naging mainit at matindi. Sa pagkakataong ito, wala nang anumang bagay na makapaghihiwalay sa 2 magkasintahan na labis na nagmamahal sa isa't iisa.